Ang tunay na bad boy na ito ay ang chairman ng Easy na nagngangalang Wei Ziki at sa hating gabi ay tinawag niya ang kanyang assistant na si Yuan Xia upang pumunta sa bar. Samantala, si Ziki ay nakikipagpustahan sa beer pong. Nang makita si Yuan Xia, sinisi siya ni Ziki dahil sa kanyang pagdating na naging dahilan ng kanyang pagkatalo sa pustahan at kinailangang inumin ang lahat ng alak na ito. Sinubukan ni Yuan Xia na inumin ang alak para sa kanyang boss, ngunit pinigilan siya ni Xiao Li. Nagpakalalaki siya at ininom ito sa halip na si Yuan Xia. Nang makita ni Ziki na sinubukan ni Xiao Li na maging malapit kay Yuan Xia, dinala niya ito sa banyo kasama ang bote ng alak. Walang sino man ang nakakaalam, biglang nawala ng malay si Xiao Li. Dali-daling tinawag ni Ziki ang isang tao upang tingnan ang kamera sa labas. Pinakalat ni Yuan Xia ang mga tao at pinayuhan ang boss na si Wei na huwag magpadalos-dalos dahil may meeting sila ng mga shareholders sa susunod na linggo. Nang marinig siyang sumisigaw, pinasok ni Yuan Xia ang pinto. Si Boss Wei ay inaliw ang kanyang assistant na maging mas konti ang karahasan. Si Xiao Li ay lasing lang at natutulog. Kinuha ni Yuan Xia ang alak at ibinuhos ito kay Ziki. Sinabi niya na magpanggap siyang lasing upang makalabas sila ng ligtas. Sa pagdami ng epekto ng alak, si Ziki ay bumalik sa bahay at umapang sa hagdan. Natatakot na makalimutan siyang gisingin ng kanyang boss, nagpa siya si Yuan Xia na manatili at gisingin si Ziki kinabukasan. Si Ling Yu ay tumawag kay Boss Zhu para iulat ang pagkabigo ng kanilang plano. Sinasabi na nilagyan niya ng droga ang alak ni Ziki upang saktan siya bago ang shareholders meeting, ngunit si Xiao Li ang uminom nito sa halip. Sinabi ni Boss Zhou kay Ling Yu na harapin si Yuan Xia at patuloy na sundan si Ziki, ngunit ang lahat ay nasa kontrol ni Ziki. Matagal na niyang alam ang taong nagpaplano. Nakarecord din sa video ang eksena kung paano isinuga ng kanyang maliit na assistant ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang boss. Kinasasabikan ni Ziki at tahimik siyang bumaba upang tingnan si Yuan Xia. Nang makita siyang gising, nagtago siya sa kanyang silid at tumingin sa ibaba. Hawak ang ihi ng estudyante ni Yuan Xia mula sa grade 12. Nang dumating ang oras para gisingin ang kanyang boss, umakyat si Yuan Xia at kumatok sa pinto. Nagkunwari si Ziki na tulog pa siya. Palihim na nakinig si Yuan Xia sa loob ng silid ng kanyang boss. Bigla niyang binuksan ang pinto at nahulog siya sa kanyang dibdib. Nasiyahan si Ziki, ngunit sinubukan niyang magkunwaring antok pa. Sa takot na hindi niya kayang bayaran ang sasakyan ng kanyang boss kung magkaroon ng banggaan, inalok ni Yuan Xia na isakay siya sa kanyang sariling sasakyan. Tinukso ni Ziki ang sasakyan ng kanyang maliit na assistant, ngunit sumakay pa rin siya. Pagod siyang lumakad papasok sa kumpanya. Nang makita niya ang mga babaeng empleyado, agad na nakipag-usap si Boss Wei. Mabilis na pinutol ni Yuan Xia ang usapan at hindi niya nakalimutan na paalalahanan ang kanyang mga kasamahan na lumayo sa kanya. Narinig ni Xingnan na sinisisi siya ng kanyang boss na hindi niya binuksan ang air conditioner, kaya mabilis na inalok ni Yuan Xia na papasukin siya sa malamig na silid na kanyang inihanda. Sinasabi na nasira ang air conditioner sa labas ng opisina at darating ang teknisyan sa hapon. Pinalaki ni Boss Wei ang screen ng kanyang telepono upang tingnan ang kanyang maliit na assistant. Pumasok si Yuan Xia upang ibigay ang kontrata para pirmahan niya. Nagkunwari siyang abala sa paglalaro upang hilingin kay Yuan Xia na basahin ang mga dokumento para sa kanya. Nang marinig niyang masakit na ang mga binti niya, sinabihan siya ni Ziki na umupo habang nagbabasa siya. Naging abala siya sa pagtingin kay Yuan Xia at natatakot na masakit ang kanyang lalamunan. Mabilis siyang pumirma. Humingi ng paalam si Yuan Xia 2 oras bago matapos ang shift niya. Pinaalalahanan niya siya na taasan ang temperatura ng silid bago siya matulog. Sa pakikipag-usap kay Shenshen, sinabi ni Yuan Xia na sinadya ng kanyang boss na hayaan siyang gamitin ang air conditioner. Ipinagmalaki niya na humingi siya ng maagang pag-alis upang pumunta sa isang blind date. Hinahanap ni Ziki si Yuan Xia, ngunit sinabi ni Shenshen na umalis na siya para sa isang blind date. Nagmamadali si Ziki na hanapin si Yuan Xia. Agad siyang umupo sa driver's seat at inalok na ihatid siya sa kanyang blind date at pagkatapos ay ginamit ang sasakyan niya para makauwi siya. Patuloy na naliligaw si Ziki. Naniwala siya na kung ang kanyang blind date ay hindi makapaghintay, wala siyang sinseridad. Biglang hindi gumana ang preno. Mabilis na pinakalma ni Ziki si Yuan Xia at hiniling na hanapin siya ng isang tahimik na kalsada upang mapatakbo ang sasakyan at mapahinto ito. Kinailangan niyang sumalpok sa isang barikada at mahigpit na niyakap si Yuan Xia upang protektahan siya. Tinawag ni Ziki ang doktor na si Xingnan para tulungan sila. Nang makita niya na ligtas si Yuan Xia, nakahinga na siya ng maluwag. Naniwala si Ziki na dahil sa insidente sa bar, si Boss Zhou ang may gawa nito sa sasakyan ni Yuan Xia. Hindi siya nangahas na patayin si Ziki bago ang shareholders meeting dahil hawak niya ang testamento ng kanyang ama. Kung may mangyari kay Ziki, ang 54% ng mga shares ay ibibigay sa kawanggawa, kaya pinlano niyang saktan ang kanyang assistant na si Yuan Xia. Natatakot si Ziki na mapanganib si Yuan Xia kapag kasama siya. Tiningnan ni Yuan Xia ang kanyang sirang telepono dahil sa aksidente at sinubukan niyang i-charge ang kanyang lumang telepono para pansamantalang gamitin. Naalala niya na ang teleponong ito ay bigay sa kanya ni Chaheng noon. Kinaumagahan, natulala si Yuan Xia dahil siya ay tinanggal sa trabaho. Pumunta siya sa kumpanya upang tanungin si Boss Wei kung bakit siya tinanggal. Nagdahilan si Ziki na si Yuan Xia ay nakakainis at halos maging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahil sa kanilang dalawang taong samahan, binigyan niya siya ng malaking halaga bilang kompensasyon. Inakala ni Yuan Xia na mahilig maglaro si Boss Wei, ngunit mayroon siyang masamang karakter, ngunit mali ang kanyang pagkakakita sa kanya. Sa galit, umalis si Yuan Xia. Pagkatapos ng ilang hakbang, nawalan siya ng malay. Inakala ni Ziki na nagkukunwari lang siya, ngunit nangyari pala talaga. Sa ospital, sinabi ni Xingnan na si Yuan Xia ay nagkaroon ng hypoglycemia dahil sa labis na galit. Sinisi ni Ziki ang kanyang sarili sa pagtanggal kay Yuan Xia. Natakot siya na si Boss Zhu ay hindi nangahas na saktan siya, ngunit hindi siya magpapatawad kay Yuan Xia. Hiniling niya kay Xingnan na humanap ng paraan upang manatili si Yuan Xia sa ospital hanggang sa matapos ang shareholders meeting. Nang magising si Yuan Xia, nag-aalangan na humingi si Xingnan ng contact information ng kanyang
kanyang pamilya. Nakita ni Yuan Xia ang masamang senyales at kinuha ang resulta na nagsasaad ng pancreatic cancer. Ipinaliwanag ni Xingnan na ang resulta ay sa ibang tao. Ngunit naisip ni Yuan Xia na inaaliw lang siya. Habang nagdurusa, nakatanggap si Yuan Xia ng tawag mula sa isang estranghero. Tinanong siya kung ang kasalukuyang oras ay Marso 3, 2024. Pinayuhan niya si Yuan Xia na huwag pumunta sa hotel sa tabi ng lawa upang hanapin si Ziki sa Disyembre 31, 2024. Ngunit hindi ito pinansin ni Yuan Xia dahil wala siyang pera para ipagamot ang kanyang malubhang sakit. Samantala, pinuntahan ni Ziki si Zuwei. Sinabi niya na nais niyang bumili ng isang supercar. Ngunit ang accountant sa ilalim ng kanyang tiyuhin ay tumangging aprobahan ang paggastos. Nangako si Zuwei na dadalhin niya ang kotse sa kanya kinabukasan. Nagtaka si Ziki kung bakit ang kumpanya na iniwan ng kanyang ama sa kanya ay hindi niya pera. Tiniyak ni Zuwei na pagkatapos ng shareholders meeting, kapag pinamahalaan na ni Ziki ang kumpanya, wala nang sinuman ang mga ngahas na pigilan siyang gumastos ng pera. Ngunit natatakot si Ziki na malapit na siyang mamatay. Ang driver na assistant ay muntik na siyang ipadala upang makita ang kanyang ama sa kabilang buhay, kaya tinanggal niya siya sa trabaho. Nagtaka si Zuwei kung si Ziki ba ay tunay na tanga o nagpapanggap lang. Ang kanyang assistant ay naniniwala na si Boss Zhou ay inilagay si Lin Yu sa tabi niya sa loob ng 11 taon, ngunit walang nakitang kahinaan. Gayunpaman, nagdududa pa rin si Zuwei nang binigyan ni Ziki si Yuan Xia ng malaking halaga bilang kompensasyon. Nagpatuloy si Ziki sa pagiging mapaglaro. Biglang dumating si Yuan Xia upang hingin ang kanyang termination pa isaharap ng mga alagad ni Zuwei. Sinaway ni Ziki si Yuan Xia at tinawag na nangungulit siya. Sinabi niya kay Lin Yu na paalisin siya. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, tumalon siya sa pool upang magpatuloy sa paglalaro. Inalok ni Xiaoli si Yuan Xia na magtrabaho bilang kanyang assistant. Sinabihan ni Ziki si Yuan Xia na yumuko upang sabihin sa kanya kung paano kukunin ang pera. Bigla siyang inilubog sa tubig. Sinabi ni Yuan Xia na mayroon siyang pancreatic cancer at kailangan niya ng pera para sa paggamot. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Ziki. Hiningi niya na uminom siya ng buong bote ng alak bago niya ibigay ang pera. Habang pinapanood si Yuan Xia na umiinom ng alak, naalaala ni Ziki ang panahon na nag-hire siya ng assistant. Agad niyang nakilala si Yuan Xia. Sa katunayan, nang siya ay nawawala ng pag-asa at nais na iwanan ang lahat, kumatok si Yuan Xia sa kanyang pinto at hiniling na huwag siyang iwanan. Pinapangako niya na sasamahan siya na manood ng meteor shower sa susunod na linggo. Nagkunwari si Ziki na random lang siyang pinili si Yuan Xia. Ngunit sa katunayan, matagal na siyang naghihintay na makita muli ang maliit na batang babae noon. Ininom ni Yuan Xia ang buong bote ng alak sa isang lago. Gayunpaman, sinabi ni Ziki na wala siyang pera. Sa galit, sinampa ni Yuan Xia si Ziki at sinabi na ginawa niya ito. Ang maging assistant niya ang pinaka-pinagsisisihan niya sa buhay. Ang kanyang diploma ay ginagamit lang para mag-translate ng mga comic book at mang-akit ng mga babae para sa kanya. Sinabi niya sa sarili na si Boss Wei ay medyo pabaya, ngunit ang kanyang karakter ay hindi masama at hindi katulad ng mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig at minamaliit ang iba. Kung bumalik ang oras, sana hindi niya nakilala si Ziki. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Yuan Xia, nasasaktan si Ziki, ngunit kailangan niyang magpanggap na malamig. Nagdahilan siya na susubukan niya ang kanyang bagong supercar upang umalis. Inulat ni Lin Yu kay Boss Zhou ang hindi magandang ugali ni Ziki. Sinabihan niya si Lin Yu na sundan siya upang makita kung pupuntahan niya si Yuan Xia. Sa sasakyan, tumawag si Ziki kay Xingnan at hiniling na maghanda siya ng gingertia para kay Yuan Xia. Natatakot siya na mas lalo pang pag-uusapan ni Zuwei si Yuan Xia pagkatapos ng insidente. Nadesisyonan niyang mag-ingat sa kanya. Nakita ni Ziki si Lin Yu na sumusunod sa kanya, kaya hinarang niya ang daan at hinila siya upang saktan. Sakto naman na tumawag si Zuwei. Tinanong ni Ziki kung bakit siya interesado sa kanyang buhay at kay Yuan Xia. Nagbago ang pag-ugali ni Zuwei at sinabi niya na hindi na siya poprotektahan ng testamento ng kanyang ama pagkatapos ng shareholders meeting. Ibinunyag niya na ang pagkamatay ng ama ni Ziki ay hindi aksidente. Inanyayahan ni Zuwei si Ziki na pumunta sa German Lin Club. Sinabi niya kay Chen San na gumawa ng paraan upang sumunod si Ziki sa kontrata sa paglilipat ng shares. Nagring ang lumang telepono. Sinabi ng estranghero na tumawag noong nakaraan na hindi siya may sakit upang mapaniwala siya. Nagplano siyang banggitin ang tungkol sa lottery results ngayong gabi at ang German Lin Club, ngunit naubusan ng baterya ang telepono. Pinapaalalahanan ni Xingnan si Yuan Xia na mag-pull out ng kanyang wisdom tooth. Nagtaka siya kung bakit hindi siya tinatrato para sa cancer muna. Dinala niya ang dalawang resulta at tinanong si Xingnan. Kung hindi siya magsasabi ng totoo, magrereklamo siya sa unethical na doktor. Nanumpa si Xingnan na pinanatili niya lang siya sa ospital para sa kanyang kapakanan. Hinayaan niya na basahin ni Yuan Xia ang mga text messages kung saan pinayuhan siya ni Ziki na alagaan si Yuan Xia. Bagaman hindi niya alam kung bakit siya pinanatili ni Ziki sa ospital, pinilit ni Yuan Xia na lalabas siya agad. Palihim na nag-text si Xingnan kay Ziki upang ipaalam sa kanya. Bumalik si Yuan Xia sa kanyang wonton stall. Nang marinig niya ang advertisement sa GC para sa loto, mabilis siyang tumakbo upang bumili ng numero na pareho sa sinabi ng lalaki sa telepono. Samantala, nakatanggap si Ziki ng mensahe mula sa isang tiktik na nag-uulat na bumili si Yuan Xia ng loto ticket pagkatapos ng kanyang paglabas sa ospital. Pinayuhan ni Chen San si Boss Wei na pirmahan ang paglilipat ng shares upang mailigtas ang kanyang buhay. Samantala, tiningnan ni Yuan Xia ang resulta ng loto. Masaya siya dahil nanalo siya sa grand prize, ngunit nabigla siya dahil ang lahat ng sinabi ng
estranghero ay totoo. Naalala niya na binanggit niya ang German Lin Club, kaya pumunta siya roon upang tingnan. Nakita niya si Ziki na kinukubkob ng isang grupo ng mga thugs, kaya mabilis siyang nagmaneho patungo sa kanila upang iligtas siya. Nahaharap sa mga kaaway, lumaban si Ziki upang protektahan si Yuanxia. Dumating sa tamang oras ang tiktik ni Ziki. Hinila niya si Yuanxia upang tumakas. Nang makita ang sasakyan, sinabi ni Ziki kay Yuanxia na sumakay. Hinawakan niya ang kamay niya at mahigpit na niyakap siya upang tumakas. Si Chen San ay hinarang sila sa unahan. Sa katunayan, siya ay isang tao na inilagay ni Ziki upang magbantay sa kanyang boss. Dito naman, pinakiusapan ni Ziki si Xingnan na sunduin si Ning upang ihatid siya sa kanyang bahay. Tinanong ni Yuanxia kung ano ang tunay na ugali ni Boss Wei. Ipinaliwanag niya na si Zhu Wei ay nagbabantay sa kanya tulad ng isang gutom na tigre. Kaya bago niya opisyal na matanggap ang mga shares, kinailangan niyang magpanggap na isang playboy upang maging kampante siya. Walang sinumang nag-akala na pipiliin niya si Yuanxia bilang target. Napagtanto niya na sinadya ni Ziki na tanggalin siya sa trabaho upang hindi siya madamay. Ngunit bakit? Nang nasira ang kotse, ginawa niya ang kabaligtaran ng kanyang instincts at nagmaneho patungo sa bakod. Batay sa mga palasyong drama, hinuha ni Yuanxia na ginagamit siya ni Ziki upang lokohin si Zhu Wei. Mabilis na ipinaliwanag ni Ziki, ngunit hindi siya pinansin ni Yuanxia dahil nagtataka pa rin siya kung bakit pumunta siya sa date ngayong gabi kahit na alam niyang may gagawing masama si Zhu Wei. Sabi niya na kung hindi siya pupunta, natatakot siya na saktan niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Hindi inaasahan ni Yuanxia na napakahalaga ni Dr. Xingnan para kay Boss Wei. Ibinunyag ni Ziki na ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Mahal kita. Sinasabi ni Yuanxia na hindi siya madadala ng kanyang panlilinlang. Ipinagmalaki niya na nanalo siya sa loto, ngunit nasira ang tiket niya dahil sa pagligtas kay Ziki. Naalala ni Ziki ang mensahe ni Yuanxia na huwag siyang sumuko, na siyang nagligtas sa kanya. Ang kanyang maliit na anino ay nagdala sa kanya palabas ng hamog upang salubungin ang sikat ng araw. Ipinahayag ni Ziki na babayaran niya ang nawalang loto winnings ni Yuanxia. Matapos ubus-ubusin ang lahat ng kanyang pera, ito na lang ang natira sa kanya. Nangako siya na babayaran niya siya ng mas marami pagkatapos ng meeting bukas. Ngunit bukas ay kailangan niyang gawin ang isang malaking bagay kasama niya. Sa umaga, nagbihis si Yuanxia upang samahan si Boss Wei at sumama rin si Ning. Sa shareholders meeting, ipinahayag ni Boss Zhu na inilipat na ni Ziki ang kanyang mga shares. Ipinakita niya rin ang video ni Ziki na kusang pumipirma sa kasunduan, ngunit ito ay isang video na pinlano ni Zhu Wei kasama ang may-ari ng bar upang saktan si Ziki. Lumitaw si Boss Wei at ibinunyag na si Chen San at ang mga shareholders ay sumunod lamang sa testamento upang linisin ang organisasyon. Nakalap na niya ang lahat ng ebidensya na inabuso ni Zhu Wei ang pondo ng publiko at kinamkam ang mga ari-arian ng kumpanya. Hinirang ni Ziki si Ning upang mamahala sa Giki Ampersand Department at si Yuanxia upang maging Public Relations Director. Nang makita si Zhu Wei na nagalit, sinabi ni Ziki, maaga niyang natuklasan na ang huling tawag bago ang aksidente ng kanyang ama ay galing kay Zhu Wei. Nangako siya na sa hindi malayong hinaharap, mawawala kay Ziki ang lahat. Kahit na nahuli na nila si Zhu Wei, nag-aalala pa rin si Ziki na may itinatago pa siya. Pinapaalalahanan siya ni Xingnan na tinanggal niya sa trabaho si Yuanxia at sinira ang kanyang loto ticket. Sinabi niya kay Ziki na lasingin si Yuanxia at habang siya ay lasing, sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay sa ilalim ng kapangyarihan ni Zhu Wei upang mapababa niya ang loob niya. Nagpa siya si Ziki na paalalahanan siya kung sino siya. Tumawag si Chen San at sinabi na mayroong isang sasakyan na humarang sa daan at nagligtas kay Zhu Wei. Kinuha ni Ziki na mayroon siyang malaking kapangyarihan sa likod niya. Nag-resign si Yuanxia bilang Public Relations Director dahil kay Ziki. Sinisi niya siya dahil sa panahon ng kanyang pagtanggal sa trabaho o sa paghirang. Ikaw lang ang nagpasya nang hindi humingi ng opinyon niya. Humingi ng tawad si Ziki sa pagsakit kay Yuanxia. Pumayag siyang patawarin siya. Pinaalalahanan ni Ziki si Yuanxia na mag-ingat dahil nakatakas si Zhu Wei sa daan papunta sa istasyon ng pulis. Sa daan pa uwi, narinig ni Yuanxia na ipinagmamalaki ni Tita Sun ang kanyang bagong silang na anak na babae. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero na inilipat ang tawag kay Tita Sun. Sinabi niya kay Yuanxia na umuwi upang bisitahin ang kanyang 1-year-old na apo. Ito pala ay si Ziki mula sa 2025 dimension. Ang lumang telepono ay maaaring magkonekta ng mga tawag sa pagitan ng dalawang magkaibang dimensyon, ngunit isang beses lang sa isang araw, sa alas negatibo 12 ng tanghali. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at sinabihan si Yuanxia na huwag umalis sa kumpanya. Nagpatuloy si Yuanxia sa pagtatrabaho sa di. Ginugol niya ang oras sa pagmamasid sa pagpili ni Yuanxia ng damit para sa kanyang panayam. Pinayuhan niya ang staff na maghanda ng ilang seryosong outfit para mabago ang imahe ni Wei Ziki mula sa pagiging spoiled rich kid. Pumayag si Yuanxia na maging Public Relations Director. Hiniling ni Ziki kay Yuanxia na sabihin ang anumang hindi niya gusto sa kanya at babaguhin niya ang lahat. Gusto ni Yuanxia na baguhin ni Wei Ziki ang kanyang imahe upang maging mas aksesible sa publiko simula sa isang mature at sopistikadong fashion style. Iniulat ng media na formal na naging chairman ng new group si Wei Ziki. Sinabi niya na tututukan niya ang pananaliksik at pagpapaunlad sa quantum communication technology na lalampas sa mga hangganan ng oras at espasyo upang mapalalim ang kanyang grassroots na imahe. Dinala
Pinakilala ni Ziki si Yuan Xia upang tingnan ang mga halaman at fish tank. Hiniling niya na tingnan ni Yuan Xia ang ibon at tanungin kung may naaalala siya. Naisip ni Yuan Xia na ang ibon ay katulad ng makatang kaluluwa ni Wei Ziki. Pinagawa niya si Wei Ziki na mag-post kasama ang hawla ng ibon para kunan ng litrato. Pagkatapos makolekta ang material, humingi ng pahintulot si Yuan Xia na umalis sa trabaho. Lihim na sinundan ni Ziki si Yuan Xia at nagtaka kung bakit hindi niya naaalala ang loro noong bata pa siya. Inakala ni Xingnan na ang lahat ng puting loro sa mundo ay magkamukha. Nakita ni Ziki si Yuan Xia na nakikipagkita sa isang blind date. Si Pei Shen ay empleyado ng isang sanggay ng Lee. Inamin niya na mayroon siyang mahal na isang babae, ngunit hindi aprobado ng kanyang mga magulang, kaya't nakikipagkita siya sa blind date para hilingin kay Yuan Xia na makisama sa isang dula-dulaan. Nang marinig ang sarkastikong komento ni Ziki tungkol sa kanyang karibal, hinimok ni Xingnan siyang sabihin na ang kanyang pagkatao at huwag mag-ingot na parang isang asawang lalaki. Sinadya ni Ziki na dumaan sa mesa ni Yuan Xia. Nakatanggap siya ng text mula sa kanya na paalalahanan siyang isuot ang kanyang salamin upang maiwasan ang problema sa Public Relations Department. Ipinagmalaki ni Xingnan na natagpuan na niya ang nagpapabaho kay Ziki. Nagpa siya si Wei Ziki na gamitin ang pagkakataong ito upang baguhin ang pananaw ni Yuan Xia sa kanya. Sa pagtingin sa name tag ni Yuan Xia, naaalala ni Ziki na minsang humingi siya ng tulong sa kanya dahil may nananakit sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang kapitbahay sa ibaba na nagngangalang Yuan at alam niyang siya ay anak ni Tio Wei Heng. Tinawag ni Yuan Xia si Ziki na little brother. Biglang nagkaroon ng alaala si Ziki mula sa 2024 sa Dual Time and Space. Masaya siya na sa wakas ay mababago na ang kasaysayan. Samantala, nabunyag na si Ziki noong 2024 ay nagparty at naging immoral sa isang bar. Naniniwala si Yuan Xia na may sinasadyang puntiryahin si Wei Ziki. Pinagawa niya siyang makipagkita sa dalawang babaeng nabanggit sa alingas-ngas. Bago dumating si Yuan Xia, sinabi ni Ziki kay Sisi at Xilin na linawin na wala siyang malabong relasyon sa kanila. Biglang dumating si Xilin para makipagkita kay Ziki matapos ang 2 taon sa ibang bansa. Nagagis siya ng pera para umalis sina Sisi at Xilin. Pinayuhan ni Ziki si Sisi na huwag mag-aksaya ng oras sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Sisi na gusto na niya si Ziki mula pa noong bata pa sila. Ipinagmalaki niya na mayroon na siyang kasintahan. Pagdating ni Yuan Xia, umakto siya na parang kasintahan. Sinabi ni Sisi kay Ziki na kung magpapanggap siya, kailangan niyang gawin ito ng totoo. Sinabi ni Yuan Xia na pinakiusapan niya ang kanyang kasintahan na makipagkita kay Sisi at Xilin para tapusin ang kanilang relasyon. Hindi pa rin naniniwala si Xilin dahil ang kasintahan ni Ziki ay nakasuot ng peking sapatos. Iniulat ni Yuan Xia na ang pagbibigay ng sapatos ay nangangahulugang pagpapaalam sa isang tao, kaya't hindi niya pinahintulutan ang kanyang kasintahan na bilhin ang mga ito. Ipinakilala ni Ziki si Yuan Xia bilang kanyang assistant. Natakot sila sa mga alingas-ngas kaya't hindi pa nila inilalantad ang kanilang relasyon sa trabaho. Nang marinig ang paanyaya ni Xilin na pumunta sa kanyang party, agad na pumayag si Wei Ziki na sinasamantala ang pagkakataon. Nalaman na inimbitahan ni Yuan Xia ang isang artista para gumanap na nobya ni Ziki, ngunit bigla itong naging abala kaya't kailangang gumanap ni Yuan Xia sa halip. Natuklasan na si Xilin ay isang violinist at ang kanyang ama ay isang investment fund manager. Pinayuhan ni Yuan Xia si Ziki na makipag-date kay Xilin upang linawin ang alingas-ngas na playboy siya. Sinabi ni Ziki kay Yuan Xia na dapat siyang maging responsable dahil inako niya ang pagiging kasintahan niya. Dagdag pa rito, pumunta siya sa party dahil target niya ang investment fund ng ama ni Xilin. Sinamahan ni Ziki si Yuan Xia na kanyang kasintahan sa pagsubok ng mga damit. Ang kagandahan ni Yuan Xia ay nagpabighani sa kanya. Tinulungan siya ng oportunistang binata na tanggalin ang tag at pakiramdam niya ay niyayakap niya ito. Naalala ang ibig sabihin ng pagbibigay ng sapatos bilang paalam. Sinabi ni Ziki na lumagpas na sila sa budget para hindi na ito bilhin, ngunit ayaw pa rin ni Yuan Xia na magbago. Binuhat siya ni Ziki at inilagay sa upuan para magpalit ng sapatos dahil nag-aalala siya na baka sumakit ang paa ng kanyang assistant sa matagal na pagsuot ng high heels. Walang pakialam si Xilin nang makita si Ziki na kasama ang kanyang kasintahan. Nagbigay si Ziki ng red wine na pinili mismo ni Yuan Xia. Inanyayahan ni Xilin si Yuan Xia na maghiwa ng cake. Ginawa ni Ziki na dahilan ang allergy ng kanyang kasintahan sa mga bellflower para tumanggi. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan na ang assistant na si Yuan Xia ay nililigawan ang kanyang amo. Hiniling ni Ziki na dapat silang magtanong, bakit nakikipag-date ang isang mabuting babae sa isang tulad mo? Ipinagmamalaki mo ang iyong sarili sa pagiging marangal, ngunit sinisiraan mo ang aking kasintahan na mahilig sa pera. Bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili kung nagtrabaho ka ba para sa isang sentimo sa halip na umasa sa iyong pamilya? Bawat sentimo na kinikita ni Yuan Xia ay galing sa kanyang pinaghirapan. Sana nga ay mahilig siya sa pera para makasandal siya sa akin ng kaunti sa relasyong ito. Ako ang nakikinabang sa relasyong ito na inaabot si Yuan Xia. Formal kong ipinakikilala si Yuan Xia bilang kasintahan ni Wei Ziki. Umalis si Ziki at humingi ng paumanhin kay Yuan Xia para sa mga nangyari noon. Sinabi niya na kinalimutan na niya ang lahat ng nakaraan. Ipinagmalaki ni Xilin na may kasintahan ang ama ni Ziki at sa sandaling iyon, dumating si Ziki upang batiin siya. Lumapit si Xilin para makipag-usap kay Yuan Xia. Isang babaeng tagahanga ni Yuan Xia ang lumapit sa kanya at humiling na kunan siya ng litrato. Ngunit mayabang ang kanyang pag-ugali at pinapaluhod pa si Yuan Xia para sa litrato. Naghanda si Yuan Xia na magreklamo, ngunit nag-interview na si Xilin para sa kanya. Inamin ni Xilin na gusto niya si Ziki, ngunit kinamumuhian ang mga murang taktika. Iginiit niya na ipaglalaban niya si Ziki ng patas. Pagkatapos matanggap ang tawag mula sa Dual Time and Space, ipinagmalaki ni Yuan Xia na nasa isang hotel siya sa tabi ng lawa. Agad na pinayuhan siya ng future Ziki na umalis doon at tandaan na huwag ibunyag ang tungkol sa telepono. Sa kabilang banda, humingi ng paumanhin si Ziki dahil hindi niya nabati ang kanyang tiyuhin kamakailan dahil may sumusubaybay sa kanya. Alam ng
tiyuhin ni Xilin na dating pinakamatalik na kaibigan ng ama ni Ziki na gusto ni Ziki na mag-aral ng quantum communication para matupad ang kanyang huling habilin. Pinaunlakan ng kanyang tiyuhin ang kahilingan ng kanyang ama at nangakong tutulungan si Ziki kung mahirapan siya. Nakita ni Yuanxia na nasa kotse, si Ziwei na lihim na pumasok sa party at tumawag sa telepono, ngunit hindi sumagot si Ziki. Tumakbo si Yuanxia para hanapin siya, ngunit sinunggaban siya ni Ziwei. Itinulak niya si Yuanxia sa swimming pool at kinuha ang kanyang bag sa dual time and space. Nakita ni Ziki, 2025, si Ziki na tumalon upang iligtas si Yuanxia at inakala na nagbago ang kasaysayan. Masaya siyang pumunta upang hanapin si Yuanxia, ngunit sinabi ni Naxingnan at Nining na isang taon na siyang patay dahil sa aksidente sa bahay noong Marso 2024. Nagpanik si Ziki dahil 2 oras na lang bago ang aksidente ni Yuanxia. Pagbalik sa 2024, iniligtas ni Ziki si Yuanxia at dinala sa ospital. Pumunta si Nining upang dalawin siya at pinakita ang video ni Yuanxia. Tumalon si Wei Ziki para iligtas siya. Sinabi ni Nining na sira ang lahat ng kamera sa paligid ng swimming pool. Sinabi ni Yuanxia na may kinalaman si Ziwei. Hiniling niya kay Nining na kunin ang kotse ni Wei Ziki para makuha niya ang kanyang telepono. Nang makita si Xingnan, gumamit si Nining ng beauty trick para utusan siyang kunin ang kotse para kay Ziki habang kinuha niya ang kotse ni Xingnan. Sa kotse ni Ziki, narinig ni Xingnan ang pagtunog ng telepono. Nang sagutin niya ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Samantala, iniuwi ni Ziki si Yuanxia. Tinanong niya kung bakit siya bumalik sa hotel. Sinabi ni Yuanxia na natatakot siya na mapanganib ang sitwasyon para sa kanya. Nakatanggap si Ziki ng tawag mula kay Xingnan na sinasabi na pinapaalalahanan siya ng kaibigan ni Yuanxia na huwag siyang umuwi. Nang makita niya ang isang anino, tumakbo siya papasok. Ngunit nakatakas siya. Para ligtas, dinala ni Ziki si Yuanxia sa kanyang bahay para manatili. Ibinigay ni Xingnan ang kotse kay Ziki at binalik ang kanyang telepono. Tinanong ni Yuanxia kung ano ang sinabi ng kanyang kaibigan. Naalala ni Xingnan na sinabi sa kanya ng kaibigan ni Yuanxia na huwag siyang umuwi dahil kung gagawin niya, malalaman ng buong mundo na hindi pa siya nakaranas ng pag-ibig. Pagpasok ni Yuanxia sa bahay, sinabi ni Ziki kay Xingnan na umalis na para masolo si Yuanxia. Tinanong ni Yuanxia si Ziki kung mayroon siyang makeup remover. Iginiit niya na walang gamit pambabae sa kanyang bahay at sina Sisi at Xilin ay pawang mga aktres. Pagkatapos mahuli si Ziwei, nakahinga si Ziki ng maluwag dahil sa wakas ay nalilinawan na si Yuanxia. Tumawag siya kay Xingnan para humingi ng payo tungkol sa pamumuhay kasama niya. Naghinanakit ang crush ni Xingnan dahil sa kanyang kaibigan na may gusto sa isang babae habang naubusan siya ng gasolina sa kalagitnaan ng kalsada. Ngunit itinuro pa rin niya kay Ziki kung paano lapitan at mapaibig si Yuanxia. Sinubukan ni Ziki na isagawa ito, ngunit aksidenteng nabasag niya ang mga itlog ni Yuanxia. Nakita niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinipan ito. Nagalit si Yuanxia at pinagawa kay Ziki ang paglilinis ng mga basag na itlog. Sa hapunan, sinabi ni Yuanxia na magpapalitan sila sa pagluluto. Sinabi ni Ziki na sa kanilang pamilya, hindi pinapayagan ang mga babae na pumasok sa kusina at ito ang unang pagkakataon na siya ay nagpakita ng kanyang kakayahan sa pagluluto sa kanyang bahay. Nagtaka si Yuanxia kung bakit niya kailangang bigyang diin na siya ang unang babae na nanatili sa kanyang bahay magdamag. Naalala niya noong bata pa siya, madalas siyang tumuloy sa bahay niya upang iwasan ang mga maniningil ng utang. Sinabi ni Ziki na hindi si Yuanxia ang una, ngunit siya lang ang tanging isa. Nagpasalamat si Yuanxia kay Ziki sa patuloy na pagprotekta sa kanya. Habang naliligo siya, sinubukan ni Ziki ang pag-atake na pamamaraan ni Xingnan at iginiit na siya ay isang manloloko. Nagpadala si Nining ng video ni Ziwei na tinulak si Yuanxia sa swimming pool at sinabing may nakipagkita sa kanya sa hotel, ngunit hindi ito dumating. Sa dual time and space, si Wei Ziki, 2025, ay iniimbestigahan ng pulisya dahil sa pagdududa na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Yuanxia. Naisip niya na ang pagkagambala mula sa space-time phone ay nagdulot ng mga di inaasahang variables sa hinaharap. Samantala, naghihintay si Wei Ziki, 2024, kay Yuanxia upang magkasamang pumunta sa trabaho. Hiniling niya sa kanya na ihatid siya sa hotel sa tabi ng lawa. Alam ni Ziki na takot siya na baka magkaroon siya ng takot sa tubig. Ngunit iginiit niya na hindi siya mahina. Gusto niyang matuto lumangoy para protektahan ang kanyang sarili. Nang magyabang si Yuanxia na nag-imbita siya ng swimming instructor, sinabi ni Ziki na tawagin siyang Teacher Wei. Ang kanilang aralin sa paglangoy ay kasing tamis ng pag-ibig. Nang makita ang romantikong tagpo, hiniling ng photographer ng hotel na kunan sila ng litrato bilang magkasintahan. Ginamit ni Ziki ang dahilan na nagpapanggap lang sila para kay Xilin upang pumayag si Yuanxia. Humiram siya ng prop mula sa photographer upang ihanda ang kanilang paghaharap kay Xilin. Ipinagmalaki nila na nagde-date sila at nagpapakuha ng larawan bilang magkasintahan. Iginiit ni Xilin na wala siyang pakialam dahil gusto niyang maging huli at tanging nagmamay-ari kay Ziki. Aksidenteng nakuhanan ng litrato si Wei Ziki bilang parang kinasal sa kanyang maliit na assistant. Nang magkataon na makita nila si Patient, mabilis na ipinakilala ni Ziki ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Yuanxia. Dahil na ipagmalaki na nila kay Xilin na magbabakasyon sila doon, napilitan silang manatili sa hotel ng isang gabi. Sinabi ni Ziki na matutulog siya sa sofa. Biglang dumating si Xilin na may dalang pagkain upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang magtaka si Xilin nang makita ang kumot at unan sa sofa, mabilis na ipinagmalaki ni Ziki na pinanood niya lang ang Hard to Find Spring Night
at umaasa na hindi niya abalahin si Yuanxia. Kinabahan si Yuanxia nang makita si Wei Ziki na nakasuot ng bathrobe. Pinagalitan niya ito dahil sa kaswal na pananamit para makipagkita kay Xilin. Lumapit si Ziki, kinuha ang kumot mula sa kama at tinakpan ang mata ni Xilin tulad ng inaasahan. Patuloy na nagbigay si Xilin ng mga cake, bulaklak at iba pang bagay upang alamin kung ano ang nangyayari. Dahil hindi na makayanan ni Yuanxia, kinuha niya ang tatlong wolf at nilapitan si Ziki. Tumawag siya sa front desk at humiling ng ilang kahon pa ng wolf. Pagkatapos, inangat niya ang t-shirt ni Ziki at kinamot ang kanyang sariling leg. Binuksan ni Yuanxia ang pinto upang kunin ang mga wolf at sinabihan ang kanyang kasintahan na huwag na siyang bumili pa. Dahan-dahang hinaplos ni Ziki ang buhok ni Yuanxia at pinuri ang kanyang husay. Pagbalik sa opisina, sinabihan siya ni Yuanxia na mauna na siya para iwasan ang chismis ng mga kasamahan. Sa pulong, ipinahayag ni Ziki na matagumpay siyang nakipag-negotiate sa investment fund, kaya't formal nang magsisimula ang quantum communication project. Eksaktong -12, lumabas si Yuanxia upang maghintay ng tawag mula sa isang estranghero. Nakatanggap siya ng text mula kay Patient na nag-aanyaya sa kanya na magkita sa isang wonton shop kinabukasan. Walang tumawag sa kanya. Naalala ni Yuanxia na naamoy niya ang halimuyak ng bellflower kay Zuwei sa hotel. Naamoy din niya ang parehong amoy sa kanyang bahay pagkatapos itong halugugin. Naisip niya na baka hinahanap ni Zuwei ang parallel space-time phone. Nang marinig niya ang boses ni Ziki, dali-dali niyang itinago ang kanyang telepono at aksidenteng nabasag ang isang baso ng tubig na nagdulot ng pagdugo ng kanyang binti. Mabilis siyang binuhat ni Ziki at ginamot ang kanyang sugat. Kinabukasan, pumunta si Yuanxia upang magbigay ng regalo sa 1-month birthday ng pamangkin ni Eve Son habang naghihintay kay Patient. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa space-time phone, tinanong niya kung sino siya na alam ang hinaharap. Sinabi niya na pumunta siya sa attic room 307. Naalala ni Yuanxia na iyon ang bahay ng little brother niya noong bata pa siya. Nagpanggap siya na kanyang nakababatang kapatid na babae upang matakasan ang mga maniningil ng utang ng kanyang ama. Tinanong ni Yuanxia kung nasaan ang little brother sa kanyang space-time, ngunit nawala ng signal ang telepono. Naalala ni Yuanxia na noong una niyang makita ang anak ni Tio Wei Heng, nakita niya ang isang bote ng sleeping pills, kaya't madalas siyang naghahanap ng dahilan para manatili at bantayan siya. Lihim din niyang pinalitan ang sleeping pills ng mga note. Natakot siya na baka mawala ang little brother niya. Naniniwala si Yuanxia na ang little brother niya ay nasa tabi lang niya. Nang makita si Yuanxia, humingi ng tulong si Patient sa kanya at pagkatapos ay makikipag-usap siya sa kanyang pamilya. Ipinagmalaki niya na nalipat siya sa headquarters mula sa Sangay. Sinabi niya na magsusumikap siyang maging mahusay upang kilalanin ang babaeng gusto niya. Sa 2025, nakatanggap si Ziki ng mga litrato niya at ni Yuanxia na magkasintahan. Tinangaan niya ang Ziki sa parallel space-time na nagawa ito. Sinabi niya na nag-interview siya sa nakaraan upang bigyan si Ziki noong 2024 ng mga sandali na hindi niya naranasan. Upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ama, pinalayo niya si Yuanxia ng mailamig. Nang huli niyang makita siya, hindi niya maintindihan kung bakit dumalo siya sa party. Siya ay engaged at namatay ng walang dahilan. Noong 2024, ipinagbigay alam ni Nining kay Ziki na natapos na niya ang kontrata sa investment fund. Plinano ni Ziki na magsagawa ng pananaliksik sa Sangay kung saan nag-eksperimento ang kanyang ama sa isang liblib na lugar. Naisip niya na maaari siyang linlangin si Zuwei na magpakita para mahuli siya. Nag-aalala si Nining na baka maintindihan ni Yuanxia ang plano ni Wei Ziki na linlangin si Zuwei. Nagpa siya si Ziki na sabihin sa kanya ng maaga. Oras na para malaman niya ang kanyang pagkatao. Sinuri ni Yuanxia ang bawat tao sa paligid niya upang hulaan kung sino ang little brother. Naisip niya si Patient dahil ipinagmalaki nito na kumain siya ng wonton sa bahay ni Emerson noong bata pa sila. Pagbalik ni Ziki sa bahay, nahuli niya si Yuanxia na lihim na sinusulat ang kanyang pangalan. Nakita niya ang isang slash at pinagalitan si Yuanxia dahil sa pagtanggi sa kanya kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Sinabi niya na ang slash ay may ibang kahulugan. Pagkatapos, idinagdag niya ang pangalan niya at nangarap. Nag-imbita si Yuanxia kay Ziki na mag-hotpot para sa hapunan. Nag-order siya ng wonton mula kay Emerson na gusto ni Yuanxia at inilagay ito sa kanyang opisina. Nakita ni Yuanxia ang kahon ng wonton ni Emerson. Sa sandaling iyon, pumasok si Patient upang batiin ang kanyang bagong amo. Inanyayahan niya si Yuanxia na mag-hotpot para sa hapunan, ngunit tumanggi siya dahil mayroon siyang date kay Ziki. Lihim na naisip niya na baka si Patient ang little brother na lihim na nag-order ng wonton para sa kanya. Si Ziki mismo ang naghanda ng hotpot table para kay Yuanxia. Sinabi niya na masaya siya ngayon dahil natagpuan niya ang kanyang matagal nang nawawalang kaibigan. Lihim na binili ng kaibigang iyon ang isang pagkain na may espesyal na kahulugan para sa kanya. Masayang masaya si Ziki dahil sa wakas ay naaalala na niya ito. Sinisikap ng lalaki na pakiusapan ang babae na dalhin ang masamang parot bukas. Nang tinuruan ni Wei Ziki ang parot na tawagin si Yuanxia na Yuan, ang kanyang pangalan noong bata pa siya, nagalit si Wei Ziki. Ibinigay ng lalaki ang masamang parot kay Yuanxia. Nang maglalakad na sila, tinawag sila ng guard at sinabihan silang iparada ang sasakyan. Pansamantalang inilagay ni Yuanxia ang kulungan ng parot sa gilid ng kalsada. Biglang dumaan si Patient at sinabing bibili rin siya ng pagkain ng ibon. Biglang tinawag ng masamang parot si Yuan. Inisip ni Yuanxia na si Patient ay ang batang lalaki, ngunit ayaw pa niyang ibunyag ito. Nahuli ni Nining si Yuanxia na sumusulyap kay Patient. Nilinaw ni Yuanxia na tiningnan niya si Patient dahil sa tingin niya ay hindi ito ang kanyang matandang kaibigan. Ipinaalala ni Nining na ang paparating na press conference para sa pagsisimula ng proyekto ay inimbitahan si Xilin dahil siya ang anak ng sponsor. Inaasahan ni Nining na hindi magagalit si Yuanxia. Nakatanggap si Yuanxia ng mensahe mula kay Ziki na nagsasabing kakain sila kasama si Xilin, ngunit nakita niya itong sumakay sa kotse ni Xilin
pag-uwi niya, nilinis niya ang gulo na ginawa ng masamang parot. Nang umuwi si Ziki, sinabi niya sa kanya na kumain siya, kasama si Xilin. Seryosong sinabi ni Yuanxia na mayroon din siyang childhood sweetheart. Masaya si Ziki nang marinig iyon, hanggang sa sinabi ni Yuanxia na si Patient iyon. Pagbalik sa kanyang kwarto, sinisi ni Yuanxia ang sarili niya sa pagiging hindi makontrol. Natagpuan niya na bukas pa ang recorder. Narinig ni Yuanxia na tinuturuan ni Ziki ang masamang parot na tawagin siyang Yuan. Naantig si Yuanxia at napagtanto na si Ziki ang batang lalaki. Kaya naman pala sa unang araw ng trabaho, sinabi niya na matagal na niya siyang hinintay. Tahimik siyang nagpadala ng mga senyales sa guard para ipaalala kay Yuanxia ang nakaraan. Kumatok si Ziki sa pinto. Ipinaliwanag niya na hindi niya alam na pinapunta ni Xilin si Xilin para sunduin siya. Sabi ni Yuanxia na dapat niyang tawagan ang kaibigan niya. Sinabi ni Ziki na umiiwas siya kay Xilin kaya hindi siya nakakakain ng hapunan. Dinala siya ni Yuanxia sa night market. Pinabili siya ni Yuanxia ng street food at pinasuot siya ng bulaklaki na kamiseta para magmukhang ordinaryo. Sa likuran, tumawag si Zuxiong para ipaalam na haharapin niya ang press conference, ngunit hindi siya ako ng responsibilidad para sa pagpatay. Alam ni Yuanxia na si Ziki ang taong nasa parallel universe. Sinabi niya na pagkatapos niyang mag-resign, nawalan sila ng kontak. Nang malaman niyang pupunta si Yuanxia sa ibang bansa, tinawagan niya ito at nasaksihan ang pagkamatay nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang pumatay. Biglang nakita ni Ziki na nasa ospital si Yuanxia. Ang puntod na nasa harap niya ay nawala. Nagbago ang nakaraan. Sinabi ng doktor na maaaring hindi na magising si Yuanxia. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin si Ziki dahil buhay pa si Yuanxia. Pagbalik sa 2024, sinabi ni Ziki kay Nining na dalhin si Patient sa press conference. Pinapaalala sa kanya ni Nining na si Patient ay isang mapanganib na kalaban. Inisip ni Ziki na panatilihin siyang malapit upang makontrol siya. Inantay ni Ziki si Yuanxia na sumama sa kanya, ngunit sumakay ito sa kotse ni Nining. Nang makita niyang nagmamaneho si Patient sa kabilang lane, naging halata ang selos ni Ziki. Nagtaka siya kung bakit galit pa rin sa kanya si Yuanxia at inaksaya ang lahat ng merienda na inihanda niya para sa kanya. Sa sasakyan, narinig ni Nining ang voice message ni Xingnan na sinisisi siya sa pag-iwan sa kanya pagkatapos niyang mag-flirt. Iminungkahi ni Xingnan na makipag-date sila ng walang anuman. Huminto ang sasakyan ni Yuanxia sa gitna ng daan at hinarang ito. Lumabas si Xilin at tinanong si Yuanxia kung bakit wala siyang backup plan sa transportasyon. Nang tanungin ni Ziki kung nasaan si A6C, sinabi ni Xilin na biglang nagkasakit ang kanyang ama kaya siya ang pumalit. Sinabihan ni Ziki si Yuanxia na kanselahin ang press conference. Ang nilalaman ay ililipat sa seremonya ng paglulunsad bukas ng umaga. Nang magpahinga sila sa isang silungan para sa ulan, nag-isip si Ziki ng paraan para mapakalma si Yuanxia. Nagbigay si Patient ng mga room card sa bawat isa at naghanda ng maligamam na tubig para kay Yuanxia. Pinapaalalahanan siya ni Ziki na uminom ng kaunting tubig upang hindi lumaki ang mukha niya dahil haharap siya sa kamera bukas. Ibinigay ni Yuanxia ang tubig kay Boss Wei dahil likas siyang maganda at sanay na siyang mag-party hanggang madaling araw. Naiwan na lang ang dalawang lalaki. Sinabi niya na hindi niya ipinagbabawal sa iba na ligawan si Yuanxia. Ngunit may isang kondisyon, dapat ay talagang gusto niya ito, hindi para sa ibang layunin. Pagkaharap kay Ziki, sinabi ni Xilin na dahil sa kanya, tinanggap niya ang manatili sa kakaibang lugar na ito. Alam ni Xi na hindi siya gusto ni Ziki, kaya pinilit niya si Xilin na pumunta sa ibang bansa. Kaya naman gusto niyang tapusin ang nararamdaman niya para sa kanya sa pagkakataong ito. Nakita ni Yuanxia si Ziki na nakikipaglakad kay Xilin, tinanong siya ni Patient kung nagsiselos ba siya. Nagtiwala si Yuanxia kay Ziki dahil sa pakiramdam niya ay ligtas siya sa kanya. Sinabi ni Patient na gusto ng babaeng mahal niya ang ibang lalaki at maaari niya lang siyang protektahan ng tahimik. Sa paggunita sa nangyari sa dumpling shop at sa parot, naisip ni Yuanxia kung bakit kailangang magpanggap ni Patient na siya ang batang lalaki. Pagkatapos, tinanong ni Xilin kung bakit hindi siya gusto ni Ziki. Giit niya na si Xilin ay anak lang ng kaibigan ng kanyang ama. Ngunit mas lalo siyang ganito, mas lalong nagugustuhan ni Xilin si Ziki. Taniwala si Ziki na natatakpan lang ng pagmamay-ari ang mga mata ni Xilin para sa kanya. Siya ay isang damit lang na nagustuhan niya, ngunit nabili na ng iba. Tinanggi niya ito dahil bawat taon, nag-i-effort siyang pumili ng mga regalo sa kaarawan para kay Ziki, kahit na alam niyang hindi niya ito bubuksan. Humingi ng paumanhin si Ziki dahil si Yuanxia lang ang nasa puso niya. Si Yuanxia ang tanging bagay na nagpapalabas sa kanya mula sa kailaliman at patungo sa sikat ng araw. Inamin niya na hindi pa sila nag-date ni Yuanxia, ngunit ang nararamdaman niya para sa kanya ay hindi nagbago. Nakita ni Patient ang isang tao na pumapasok sa kwarto ni Yuanxia. Sumugod siya upang iligtas siya, ngunit nasa kwarto lang si Nining na naghihintay. Gayunpaman, hindi si Zuxiong ang mamamatay tao. Alam ni Yuanxia ang sitwasyon, kaya sinadya niyang mag-isa upang mahuli si Zuxiong. At totoo nga, lumabas siya. Mabilis na tinalo ni Ziki si Zuxiong para protektahan si Yuanxia. Napagtanto ni Zuxiong na nahulog siya sa patibong ni Ziki. Nagplano si Ziki na mag-organisa ng press conference sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay ipinapatalastas ito ng malawakan at sinadya niyang dumaan sa bawal na kalsada upang kanselahin ang press conference. Ang layunin ay para mahuli si Zuxiong. Binalaan niya si Ziki na
na nagsisimula pa lang ang lahat. Nang makita niyang nag-aalala si Ziki, sinabi ni Yuanxia na hindi siya nasaktan. Ang tanging ikinalulungkot niya ay hindi niya nakita ang star shower ngayong gabi. Dinala siya ni Ziki sa isang lugar at magkasama silang pumasok sa kagubatan ng mga alitaktak. Ito ang paraan ni Ziki para bumawi. Dahil ipinalampas ni Yuanxia ang star shower, sinabi ni Ziki, ang iyong pagdating ay nagpabago sa aking buhay. Nang mawalan ako ng mga mahal sa buhay, naramdaman ko ang kalungkutan na parang iniiwan ako ng buong mundo. Hayaan kong malunod ang sarili ko sa sakit, ngunit binuksan ng iyong boses ang pinto na naghihiwalay sa akin mula sa sikat ng araw. Nasa tabi kita sa sarili mong paraan. Hiniling mo sa akin na sagutin ka para lang makasiguro ka. Nagluto ka ng noodles, nagtupi ng mga bituin na may mga salita ng paghihikayat at nilagyan ng laman ang bote ng sleeping pill. Ikaw ay isang sinag ng liwanag na tumago sa kadiliman na nagpapabalik sa aking pag-asa sa buhay. Nag-schedule kami na panoorin ang star shower, ngunit hindi ko natupad ang aking pangako. Yuanxia, ikaw ay bahagi ng aking buhay. Noong una, nagpapanggap ako kay Zuxiong para sa paghihiganti. Tuwing malapit akong mahulog, titingnan ko ang iyong name tag. Paalala niya sa sarili na huwag hayaang lamunin ng lilim ng paghihiganti ang sinag ng liwanag. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsasabi ng kanyang pagkatao. Tinanong niya si Yuanxia, tatanggapin mo pa rin ba ang ganitong way, Ziki? Biglang hinalikan ni Yuanxia si Ziki at sinabi, mahal na mahal kita. Sabi ni Yuanxia na ang batang lalaki noon ay ang liwanag niya. Sa atik, binigyan siya nito ng init at proteksyon. Nang umalis ito, nalungkot siya dahil hindi pa niya natanong ang pangalan nito. Nang maglaon, si Wei Ziki, na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, ay tumayo sa kanyang panig upang iligtas siya kapag nasa panganib siya. Kahit ano paman, tumalon siya sa tubig para sa kanya. Paulit-ulit na pinoprotektahan ni Ziki si Yuanxia. Ang lahat ng ginawa ni Ziki ay para kay Yuanxia. Parehong tulad ng batang lalaki sa atik noong araw na naging kanlungan niya. Marahil, mula pa sa atik, nakatali na ang aming kapalaran. Ang batang lalaki ay si Wei Ziki. Mahal kita, Wei Ziki. Hinalikan niya siya ng may labis na pagmamahal upang punan ang pangulila ng mga taon. Sa parallel universe, umaasa si Wei Ziki 2025 na magigising si Yuanxia. Tumawag si Ningning at sinabing natuklasan na nila ang salarin, si Patient. Inisip ni Ziki na sinubukan niyang makialam sa takbo ng panahon upang baguhin ang nakamamatay na resulta ni Yuanxia. Ngunit ngayon ay babaguhin niya ang paraan. Gusto niyang ibigay ni Yuanxia ang telepono kay Ziki. Pagbalik sa 2024, formal na nagdeklara ng kanilang pag-ibig sina Ziki at Yuanxia. Nang makita ito ni Patient, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pinaalalahanan niya ang lahat na maghanda para sa seremonya ng paglulunsad. Nangangamba na masakit pa rin ang kamay ni Ziki dahil sa pakikipaglaban kay Zuxiong. Pinapaalala ni Yuanxia na dapat niyang protektahan ang sarili niya. Naalala niya noong inimbitahan ni Wei Heng si Yuan na kumain ng wonton sa kaarawan ni Ziki kahit nawala ang kanyang anak. Laging sinisisi ni Wei Heng ang sarili niya sa hindi pagtupad sa tungkulin ng isang ama nang mamatay ang kanyang asawa at hindi siya nakauwi sa oras. Pinayuhan ni Yuan na maghanap siya ng paraan para makabawi dahil hindi pa huli ang lahat. Nagpa siya si Wei Heng na umuwi at tawagan ang kanyang anak para batiin siya ng happy birthday. Sinabi ni Ziki na tumawag ang kanyang ama noong gabing iyon ngunit hindi niya sinagot. Nagalit siya sa kanyang ama dahil sa pagiging abala sa trabaho at hindi pag-uwi para makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Nang mamatay ang kanyang ama, nagsisi siya ng husto kaya ikinulong niya ang sarili niya sa atik. Nagpasalamat si Yuanxia kay Wei Heng sa pagdurugtong sa kanilang tadhana ni Ziki. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagtupad sa pangako na manood ng star shower. Ibinunyag ni Yuanxia na magbibigay siya ng espesyal na regalo kay Ziki kung hihingi siya ng pahintulot mula sa isang tao. Pagkatapos ng press conference, nakatanggap si Yuanxia ng tawag mula kay Ziki 2025 na nagpapahayag na nabago na ang kinalabasan at si Patient ang salarin na nag-iwan kay Yuanxia sa isang comatose state. Pinakiusapan niya siyang ibigay ang telepono kay Ziki, ngunit sinadya ni Patient na nasa loob ng kotse na banggain si Yuanxia. Biglang lumitaw si Ziki at sinira ang plano ni Patient. Natanto ni Ziki na ang quantum phone ay ang telepono na pinag-aralan ng kanyang ama. Ibinunyag ni Yuanxia na ang tao sa kabilang linya ay ang Ziki sa hinaharap. Sinabi niya na ang salarin ay si Patient. Nakita ni Yuanxia si Patient sa kanyang opisina. Ginamit niya ang dahilan na magdadala ng pagkain para kay Yuanxia. Humingi ng paumanhin si Patient sa pag-akala ni Yuanxia na siya ang matandang kaibigan na hinahanap niya. Si Yuanxia ang babaeng lihim niyang minamahal. Giit niya na si Wei Ziki lang ang nasa puso niya. Sa panahon ng eksperimento, natuklasan ni Ningning ang signal ng quantum communication sa loob ng gusali, ngunit hindi alam kung anong device ang pinagmulan nito. Sinabi ni Ziki kay Ningning na hanapin ang pinagmulan ng signal. Nagpaalam din si Patient para sumama. Tahimik siyang pumasok sa emergency staircase at nahuli niya si Yuanxia na tumatawag sa telepono. Lumalabas na alam na niya ang lokasyon ng signal sa emergency exit, partikular ang teleponong nasa kamay ni Yuanxia. Nang makita si Ziki, nagpanggap si Yuanxia na mailakad siya sa hapon kaya hindi niya ito kasabay umuwi. Sinundan ni Patient si Yuanxia hanggang sa banyo. Nagtago siya sa susunod na cubicle at nang umalis si Yuanxia, kinuha niya ang telepono nang hindi niya alam na nahuli siya sa bitag ni Ziki. Dahil sa reaksyon ni Patient, na tila alam na niya ang tungkol sa quantum phone, hinala ni Ziki na may nagtutulak sa kanya. Ngunit ang tanging taong nakakaalam tungkol sa quantum phone at gusto itong makuha ay Sixilin. At totoo nga, pinuntahan ni Patient Sixilin noong araw. Ibinahagi ni Wei Heng ang kanyang mga natuklasan sa kanyang matalik na kaibigan. Sixilin naniniwala Sixilin na ang quantum phone ay magdadala sa kanya at kay Wei Heng ng walang hanggang kayamanan. Gayunpaman,
Ayaw ni Wei Heng na baguhin ang nakaraan ng walang ingat dahil maaari itong makasira sa buong mundo. Seryosong sinabi ni Xilin kay Wei Heng na gumawa ng maramihan para makalikha ng bagong mundo, ngunit tumanggi si Wei Heng. Habang aalis na si Wei Heng, hindi niya sinasadyang narinig ang tawag mula sa hinaharap na Yuan. Sinabi niya na tinupad niya ang kanyang pangako na itago ang sikreto tungkol sa quantum phone. Nang makita ni Xilin na umalis si Wei Heng dahil ayaw niyang guluhin ang kaayusan ng mundo, ginamit niya si Ziki upang bantaan at habulin si Wei Heng. Ngayon, gusto ni Xilin na ibigay ni Wei Heng ang telepono kay Yuanxia upang tawagan niya si Wei Heng at babalaan siya tungkol kay Xilin upang baguhin ang lahat. Naniniwala siya na sa huli ay nasa kanya ang telepono. Nilayan niyang tawagan ang sarili niya noon at paalalahanan na mas maglaan ng oras para sa kanyang anak na babae. Tapusin niya ang lahat ng hindi natapos na gawain gamit ang quantum phone. Gayunpaman, inisip ni Patient na hindi ibubunyag ni Ziki kung paano gamitin ang telepono. Lumabas na pinaghihinalaan na ni Ziki si Xilin mula pa noong party ni Xilin. Nangako si Xilin na mag-invest siya sa quantum communication research ni Ziki, habang noong araw ay wala siyang ginawa ng magkaproblema si Mu. Naalala ni Yuanxia na nang ibigay sa kanya ni Wei Heng ang telepono, hiniling niya sa kanya na tumawag sa parehong araw sa susunod na taon sa 12 at paalalahanan ang tao sa kabilang linya. Sinabi niya na huwag ibunyag ang sikreto tungkol sa teleponong ito. Eksaktong isang taon ang lumipas, tinupad ni Yuanxia ang kanyang pangako, ngunit hindi niya alam na si Xilin ang nakikinig. Naniniwala si Ziki na ang pagkamatay ng kanyang ama ay tiyak na may kinalaman kay Xilin pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Inakala ni Xilin na nasa kamay ni Ziki ang telepono, kaya inutusan niya si Zuxiong na bantayan siya. Nang malaman niyang wala si Ziki ng telepono, inutusan niya si Zuxiong na dalhin siya sa ibang bansa. Naalala ni Yuanxia na binati niya si Xilin sa party. Nang pinaghihinalaan ni Xilin na hawak ni Yuanxia ang telepono, inutusan niya si Zuxiong na saktan siya at nakawin ang kanyang bag wala sa bag, kaya pumunta si Zuxiong sa bahay ni Yuanxia. Dahil kailangang tumakas si Zuxiong, ipinadala ni Xilin si Patient para lapitan si Yuanxia. Naisip ni Ziki na oras na para umatake ng direkta kay Xilin. Nalaman ni Wei Ziki 2025 na may kidney failure si Yuanxia at hindi na siya maliligtas. Hiniling niya kay Xingnan na tawagan si Ziki 2024 dahil kapag siya mismo ang tumawag, magkakaroon ng electronic interference. Ibinunyag ni Xingnan na para mahuli si Xilin sa bitad. Nakipag-engage si Ziki kay Xilin, ngunit dumating at umalis si Yuanxia sa party. Ginagamit nila ang parallel universe upang baguhin ang nakaraan, ngunit hindi nila mababago ang tadhana ni Yuanxia. Dahil sa quantum phone, gagamitin ni Xilin si Yuanxia para bantaan ka. Nang makilala ni Ziki si Yuanxia, ipinagyabang niya na tumawag lang siya kay Xingnan mula sa isang taon sa hinaharap. Sinabi niya na sinubukan na niya ang maraming paraan upang pigilan ang pagkamatay ni Yuanxia. Ngunit sa huli, bumalik pa rin sila sa umpisa. Nais ni Ziki na dalhin si Yuanxia sa ibang bansa para maiwasan ang anumang posibleng pinsala sa kanya. Pumayag si Yuanxia na umalis. Alam niya na nag-aalala siya sa kanya. Nagpapasalamat siya sa paggalang niya sa kanya at sa pagtatanong ng kanyang opinyon sa halip na lokohin siyang sumakay sa eroplano. Nangako si Ziki na aayusin niya ang lahat at lilipad siya para hanapin si Yuanxia. Sasamantalahin niya ang natitirang mga araw upang makasama siya ng mas madalas. Alam ni Ziki na pumayag si Yuanxia na pumunta sa ibang bansa upang maging komportable siya. Nais niyang kumilos ng mabilis laban kay Xilin upang hindi niya magalaw si Yuanxia. Inisip ni Ningning na kung alam ni Yuanxia na kalahati lang ang sinasabi ni Boss Wei at kalahati ay itinatago, hindi niya ito hahayaan na mag-isa. Ngunit umaasa si Ziki na sa pagkakataong ito, ganap na mababago ang kinalabasan ni Yuanxia. Humingi si Wei Ziki kay Xingnan at Ningning na pumirma sa testamento ni Yuanxia bilang mga notaryo. Sabi ni Ningning na hindi pipirma si Yuanxia sa testamento. Pinasigurado ni Wei Ziki na sa bagong bokabularyo ni Yuanxia, hindi niya malalaman na ito ay isang testamento. Masayang ipinagmalaki niya na susunduin niya ang kanyang kasintahan dahil ulan mamayang gabi. Samantala, masigasig na nag-aaral si Yuanxia ng bagong wika. Masaya niyang nakita ang kanyang kasintahan na susundo sa kanya. Pinaalala ni Wei Ziki sa kanya na pirmahan ang mga dokumento para mag-apply sa pag-aaral sa France. Tulad ng inaasahan, 2 salita lamang sa testamento ang alam ni Yuanxia. Walang pag-aatubili siyang pumirma. Sa pagtingin sa ulan, naramdaman ni Yuanxia na maswerte siya na kasama niya si Wei Ziki. Pinayuhan siya ni Wei Ziki na alalahanin ang pagtingin sa weather forecast sa hinaharap. Naghanda siya ng isang weather forecast app. Dinisenyo ito para kay Yuanxia upang hindi siya mag-alala na makalimutan ang payong kapag wala siya sa ibang bansa. Kinabukasan, dinala ni Wei Ziki si Yuanxia sa isang bookstore. Gusto niyang mag-aral si Yuanxia bago siya pumunta sa ibang bansa. Sinabi ng may-ari ng bookstore na mayroon silang time travel postcard program. Ang bawat tao ay papasok sa phone booth, magdidaya ng numero upang makatanggap ng postcard at magpadala ng mensahe. Ipadadala ito ng bookstore pagkatapos ng isang taon. Sa oras na iyon, iskan ang tatanggap ang EEC code sa postcard upang marinig ang mensahe. Nakita ni Wei Ziki na nasisiyahan si Yuanxia, kaya pumasok siya sa time and space phone booth bago si Yuanxia. Kapag naririnig mo ang recording na ito, malamang na sinisisi mo ako na nag-iisa ka, sabi niya. Nang malaman ko ang tungkol sa ating hinaharap, natuwa ako na magkasama pa rin tayo. Ngunit ang tuwa ay naging takot dahil kapag mas maganda ang nakaraan, mas masakit ang mawala ka. May 2 pagbabago sa aking buhay. Una, ang pagkawala ng aking mga magulang, at ang ikalawa ay ikaw. Simula nang dumating ka, natutunan kong hindi ang bulaklak ang pinakamaganda, kundi ang iyong ngiti. Yuanxia, mahal na mahal kita. Pagkatapos, si Yuanxia naman ang nagsalita. Binati niya si Wei Ziki, ang lalaking magdadala ng payong para sa kanya tuwing umuulan at makakasama niya
niya sa bawat araw ng kasalukuyan. Hindi ko alam kung kasal na tayo noon. Kung hindi ka pa naglalakas loob na mag-propose, ang nakaraang ako ay pumapayag na magpakasal sa iyo. Kung wala na ako, sana ay maglakas loob ka na magpatuloy. Naniniwala ako na ang pagmamahal ay hindi makakalimutan. Magkikita tayo sa ibang oras at espasyo. Samantala, gusto ni Xingnan na magkaroon ng seryosong usapan kay Ningning. Pumayag siya sa kondisyon na siya ang magdedesisyon sa lugar. Dinala ni Ningning si Xingnan sa isang hotel upang mag-usap magdamag. Sa nakikita niyang pag-aalinlangan, alam ni Ningning na ito ang unang beses na pumasok si Xingnan sa isang hotel kasama ang isang babae. Sinabi ni Xingnan na gusto niyang magkaroon ng seryosong relasyon kay Ningning. Sinabi niya sa kanya na hintayin siya habang naliligo siya at mag-usap sila mamaya. Si Xingnan ay hindi mapakali kaya uminom siya ng kaunting alak upang kumalma. Sa parehong oras, bumili si Wei Ziki ng cake upang ipagdiwang ang maagang kaarawan ni Yuan Xia, 2 buwan bago ang petsa. Sabi niya, akala ko magpo-propose ka na. Tinanong ni Wei Ziki si Yuan Xia kung pumapayag siya. Sa tingin niya, kung magpapakasal sila, kinakailangan na pumirma ng prenuptial agreement upang maiwasan na lokohin siya ng ibang tao sa ibang bansa at mawala ang kalahati ng yaman ni Wei Ziki. Pinasigurado ni Wei Ziki na hindi niya igagapo si Yuan Xia. Gusto niyang malaya itong habulin ang kanyang mga pangarap kahit pa makahanap siya ng mas mabuting tao kaysa sa kanya. Sa halip na kontrolin, gusto niyang bigyan si Yuan Xia ng pag-unawa at respeto. Mamahalin niya ito sa buong buhay niya. Pinaalalahanan ni Yuan Xia si Wei Ziki na hindi pa siya nagwi-wish, ngunit ayaw na nitong kumain ng cake. Gusto niya na lang nagugulin ang pinakamagandang oras kasama siya. Maaga pa lang, natagpuan ni Xingnan ang kanyang sarili sa tabi ni Ningning. Naalala niya na lasing siya kagabi at tinanong si Ningning kung bakit palagi siyang niloloko. Itinulak niya si Ningning at sinubukang halikan siya, ngunit bumagsak siya. Bumuntong hininga si Ningning dahil kailangan siyang mag-vegetarian sa isang gabi sa airport. Nagpaalam si Wei Ziki kay Yuan Xia ng may pagmamahal. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil mayroon siyang reminder app ni Wei Ziki. Nangako siya na bibisitahin niya si Yuan Xia pagkatapos niyang asikasuhin ang lahat. Napilitang humiti si Yuan Xia habang lumalayo ang kanyang minamahal. Tinawagan niya si Ningning upang kumilos kaagad. Sa double timeline ng 2025, natanggap ni Yuan Xia ang sulat ni Wei Ziki na ipinadala mula sa bookstore 1 taon na ang nakakaraan. Umiyak siya nang marinig ang mga salita ni Wei Ziki na sinisisi ang kanyang sarili, ang takot na mawala ang kanyang kasintahan, at ang pag-amin niya na mahal niya ito. Kaya pala nagbago ang nakaraan. Pinrotektahan ni Wei Ziki si Yuan Xia sa buong buhay niya. Nag-alay siya ng kanyang buhay upang baguhin ang resulta para kay Yuan Xia matapos ihatid siya sa airport noong 2024. Inutusan ni Wei Ziki si Xilin na pumunta sa pabrika upang makita ang mga resulta ng kanilang quantum research. Nakita ni Xilin na sinasadya ni Wei Ziki ang sarili sa bitad, kaya inutusan niya si Pei Shen na arestuhin si Wei Ziki at pilitin siyang sabihin kung paano gamitin ang time and space phone. Narinig ni Xilin ang pag-uusap nila at tinawagan si Wei Ziki, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Banta niya na mamamatay siya kung hahawakan ni Xilin si Wei Ziki. Inutusan ni Xilin si Pei Shen na kunin ang kanyang telepono at ikulong si Xilin. Samantala, gustong pumunta ni Xingnan sa pabrika para kay Ningning. Nakikita ang pag-aalala niya, biglang gustong magkaroon ni Ningning ng seryosong relasyon kay Xingnan. Hindi niya inaasahan na hahalikan niya ito, kaya si Xingnan ay matyagang naghintay sa bahay hanggang sa makabalik siya. Pagdating sa pabrika, dinala ang mga tao ni Xilin kay Wei Ziki. Sinabi niya kay Wei Ziki na itigil ang pag-arte. Sinabi ni Wei Ziki na kung nagtiis pa si Xilin ng kaunti, hindi niya malalaman na siya pala ang totoong mastermind. Inutusan ni Xilin si Wei Ziki na sabihin ang activation code ng time and space phone. Sinabi ni Wei Ziki na kung hindi niya alam kung paano ito buksan, ang telepono ay isang dekorasyon lamang. Nagbanta si Xilin na hahanapin niya si Yuan Xia. Samantala, nasa airport si Yuan Xia at nagbabasa ng diksyonaryo nang malaman niya na ang salitang nasa dokumento na pinirmahan niya ay testamento. Tinawagan niya si Wei Ziki, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Pinasigurado ni Xilin na mahuhuli niya si Yuan Xia kahit saan pa siya magpunta. Pumayag si Wei Ziki na ibigay ang code para sa kaligtasan. Inutusan ni Xilin na isulat ito sa kanyang telepono. Ito ang plano ni Wei Ziki upang marinig. Hack ni Ningning ang telepono upang makuha ang ebidensya ng money laundering ni Xilin. Sinabi ni Wei Ziki kay Xilin na maghintay pa ng 2 minuto dahil ang time and space phone ay gumagana lamang tuwing 12 ng tanghali. Sa oras na iyon, natapos na ni Ningning ang pagkopya ng data. Nakatanggap si Xilin ng tawag na kumakalat ang ebidensya ng kanyang money laundering online. Sinisi niya si Wei Ziki na mas malupit pa kaysa sa kanyang ama. Sabi niya na papatayin niya si Xilin para sa kanyang ama. Masigasig na nilabanan ni Wei Ziki ang mga bodyguards ni Xilin, ngunit dahil siya ay nag-iisa, siya ay nahimatay. Ipinasara ni Xilin ang pinto upang ikulong si Wei Ziki at sinunog ang pabrika. Tinawagan niya si Pei Shen upang buksan ang safe, kunin ang pera at dalhin si Xilin sa ibang bansa upang manirahan. Kaya pala si Xilin ang mahal ni Pei Shen. Sina Yuan Xia, Xingnan at Ningning. Tumakbo si Ningning upang hanapin si Wei Ziki. Sa oras na iyon, nagising si Wei Ziki at sinagot ang tawag ni Yuan Xia. Sabi niya na nasa air-conditioned room siya. Gusto ni Wei Ziki na magpatuloy upang tuparin ang kanyang pangako kay Yuan Xia. Gusto niyang pumunta sa France upang bisitahin si Yuan Xia at magdala ng payong para sa kanyang kasintahan tuwing umuulan. Natatakot siya na hindi niya na makikita si Yuan Xia. Nagising si Wei Ziki sa ospital. Humingi siya ng paumanhin kay Yuan Xia. Hindi siya nagalit dahil alam niyang ginawa ni Wei Ziki ang lahat para sa kanya. Ngunit mula ngayon, hindi na siya magtitiwala sa mga lalaki. Natuwa si Xingnan nang sabihin
ni Yuan Xia na gising na si Wei Ziki. Tinanong niya si Ningning kung seryoso pa rin siya sa kanilang relasyon. Kusa siyang hinalikan ni Xingnan at hindi na siya nakapigil. Paglabas ng ospital, umuwi na siya. Nakiusap si Wei Ziki kay Yuan Xia na patawarin siya. Tinanong siya ni Yuan Xia kung mayroon siyang anumang kahilingan sa pag-iiwan ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanya. Ibinago ni Wei Ziki ang usapan sa French. Na-translate ni Yuan Xia ang isang bahagi ng testamento. Kahit hindi pa kami kasal ni Yuan Xia, siya ang tanging mahalaga sa akin, kaya iniiwan ko ang buong 54% ng aking ari-arian sa kanya. Isang 280 square meter na bahay sa Jiangjing nang walang kondisyon. Mabilis na humingi ng paumanhin si Wei Ziki at nangako na hindi na niya ito gagawin muli. Sinisi ni Yuan Xia ang sarili niya sa pagpirma ng hindi nag-iisip. Pinaalalahanan ni Wei Ziki si Yuan Xia na hindi pa niya na-translate ang huling pangungusap. Hindi pa siya ang aking asawa, ngunit siya ang aking buong buhay. Sabi ni Yuan Xia na ayaw niyang sayangin ang kasalukuyan para sa mangyayari sa hinaharap o para sa Wei Ziki ng isang taon mula ngayon. Sa pagtalikod sa kasalukuyan dahil sa nakaraan, gusto niyang mangako si Wei Ziki na sinuman ang umalis muna, ang matitira ay dapat na mamuhay ng maayos sa kasalukuyan at hindi magpapadaig sa nakaraan. Tinatakan ni Wei Ziki ang pangako sa isang halik. Hindi nila alam kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap, ngunit sa kasalukuyan, masaya sila na magkasama. Nag-aalala si Yuan Xia dahil ilang araw na siyang hindi nakakatanggap ng tawag mula sa double timeline. Tinawagan ni Xingnan si Wei Ziki upang sabihin na nagpakamatay si Xilin nang makita niya si Wei Ziki. Gusto ni Xilin na makipag-usap ng pribado. Humingi siya ng paumanhin dahil ang kanyang ama ay pumatay sa ama ni Wei Ziki at sinubukan siyang patayin. Sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi niya ito nalaman ng mas maaga upang mapigilan ang kanyang ama. Nang makatanggap ng tawag mula kay Pei Shen, natakot si Xilin at tumakbo palayo. Sinabi niya na ang kanyang ama ay nag-iwan ng pera bago siya sumuko. Ngunit si Pei Shen ay hindi tapat at hindi sinabi ang password at patuloy siyang tinatawagan upang banta. Pinayuhan ni Wei Ziki si Xilin na makinig sa kung ano ang gusto niya. Nakipag-usap si Pei Shen na sasabihin niya ang password sa kondisyon na pupunta si Xilin sa bangko kasama siya upang mag-verify. Pagkatapos makuha ang pera, kukunin ni Pei Shen ang kalahati. Nagduda si Wei Ziki na si Pei Shen na nagtrabaho para kay Xilin ay biglang nagbabanta kay Xilin na alala ni Yuan Xia na sinabi ni Wei Ziki ng 2025 na si Pei Shen ang salarin. Sa tingin ni Wei Ziki, ang layunin niya ay maaaring ang time and space phone. Nagpunta sila sa bayan ni Pei Shen upang hanapin siya, ngunit matagal na siyang nakapaghanda. Walang nakakakilala kay Pei Shen sa mga taga-baryo. Ngunit nang makita ang kanilang larawan, natuklasan nila na ito ay ang mangingisda noong bata pa siya na inabandona ng kanyang ama at pagkatapos ay inampon ng isang mayaman na babae sa lungsod. Ito ang kapalaran ni Pei Shen at Xilin inutusan niya silang bumalik sa lungsod, ngunit lihim na pumasok sa bahay ni Pei Shen. Dito, nakita ni Wei Ziki ang maraming tiket sa konsyerto ni Xilin. Sigurado sila na mahal ni Pei Shen si Xilin, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit niya ito binabantaan. Sa tingin ni Wei Ziki, si Xilin ay maaaring inosente o nagsisinungaling at ginagamit si Pei Shen upang magkunwari na siya ay nagdurusa. Nag-ambush si Wei Ziki at ang iba pa sa bahay ni Pei Shen. Nakita ni Xingnan na may allergy si Yuan Xia at natuklasan ang bellflower. Ang lupa ng halaman ay basa pa, kaya sigurado siyang bumalik si Pei Shen dito. Nang marinig ang ingay, mabilis na sinundan ni na Wei Ziki, Ningning at Xingnan ang ingay. Ang matandang kapitbahay pala ang gumawa ng ingay. Sinabi niya na binigyan siya ni Pei Shen ng sombrero at sinabihan na tumakbo sa bakuran niya. Biglang naalala ni Wei Ziki si Yuan Xia. Ginawa ni Pei Shen ito upang ilihis ang atensyon ni Wei Ziki at kunin si Yuan Xia. Tinawagan ni Pei Shen si Xilin upang sabihin na naayos na ang lahat. Masaya siya na inalis niya ang lahat ng mga balakid na nagbabanta sa kanya. Nagising si Yuan Xia at tumakbo sa dalampasigan. Pinayuhan niya si Pei Shen na huwag gumawa ng krimen. Sinabi ni Pei Shen na matagal na niyang pinaplano na saktan si Yuan Xia. Ang taong nag-aabang sa bahay niya, ang nagbigay kay Zhuwei ng numero ng kanyang kwarto, at ang nagplanong banggain ang kanyang sasakyan ay si Pei Shen. Ginawa niya ang lahat upang makuha ang telepono para kay Xilin dahil sa pera. Naniniwala si Yuan Xia na si Pei Shen ay isang responsableng tao at hindi sasaktan ang iba dahil sa pera. Sa tingin niya, umibig si Pei Shen sa isang babae hanggang sa punto ng desperasyon at sakit. Gayunpaman, iginiit ni Pei Shen na ginagawa niya ang lahat para sa pera. Nang makita si Wei Ziki, tinakot ni Pei Shen si Yuan Xia. Pinayuhan ni Wei Ziki si Pei Shen na huwag maging bulag dahil kay Xilin, kahit magpapasan siya ng kasalanan para kay Xilin, hindi pa rin siya inosente. Sinabi ni Pei Shen na pagod na siya sa kanyang pag-ibig. Nais niyang makuha ang time and space phone upang baguhin ang resulta sa pagitan niya at ni Xilin, ngunit ang buhay ay hindi magiging tulad ng What If. Itinulak ni Pei Shen si Yuan Xia at tumalon sa dagat. Nang kumalma si Yuan Xia, umamin siya na noong nasa bingit siya. Nadiskubre niya na mayroon pa siyang malaking pagsisisi na hindi pa niya nasasabi ang "I mahal kita" kay Wei Ziki. Yuan Xia, mananatili tayong magkasama magpakailanman. Kapag natapos na ang lahat, pupunta tayo sa beach upang magkaroon ng payapang buhay. Nakatanggap si Wei Ziki ng tawag mula sa double timeline. Sinabi ni Yuan Xia ng 2025 na dahil sa pagbabago sa nakaraan, siya at ang hinaharap na Wei Ziki ay ligtas.
oras. Pinayuhan niya si Wei Ziki ng 2024 na sirain ang time and space phone dahil ito ang sanhi ng lahat ng problema. Bagaman maaari itong baguhin ang nakaraan, nagpapahirap ito sa atin sa sakit ng nakaraan at pinababayaan ang pinakamahalagang kasalukuyan. Pumayag si Wei Ziki dahil ito rin ang gusto ng kanyang ama. Sa 2025, nagpasya si Wei Ziki na gawin ang 1,000 bagay kasama si Yuan Xia. Dinala siya ni Wei Ziki sa isang lugar at binigyan siya ng kwintas. Hinangaan niya ang mga alaala ni Wei Ziki ng 2024 at gusto niyang gawin ang lahat ng muli kasama si Yuan Xia kahit na kailangan nilang lagpasan ang nakaraan. Gusto niyang bigyan ang kanyang minamahal ng kakaibang kasal. Nang dumating ang litratista, nalaman ni Yuan Xia na dinala siya ni Wei Ziki dito upang magpictorial para sa kasal. Ang susunod na ginawa niya ay turuan siyang magmaneho. Ngunit hindi niya alam na naghihintay si Xilin sa liko upang banggain ang sasakyan ni Yuan Xia. Sa 2024, narinig ni Wei Ziki ang balita na namatay si Xilin. Umamin siya sa pagiging sanhi ng pagkamatay ng ama ni Wei Ziki at pag-utos kay Patient na saktan si Yuan Xia. Ngunit hindi kailanman binisita ni Xilin ang kanyang ama. Nang tumawag siya, nalaman niya na si Xilin ay pupunta sa ibang bansa at gusto niyang magpaalam kay Wei Ziki. Ipinagmalaki ni Yuan Xia kay Xilin na nagpakamatay si Patient. Bago ito, nakita nila ang maraming litrato ng mga performance ni Xilin sa bahay niya. Sabi ni Xilin na hindi pa niya nakikilala si Patient. Alam niyang nagdududa si Wei Ziki sa kanya, ngunit iginiit niya na hindi niya siya sasaktan. Sinagot ni Yuan Xia ang time and space phone. Pinaalalahanan siya ni Wei Ziki ng 2025 na huwag sirain ang telepono. Sinabi niya na sinaktan ni Xilin si Yuan Xia noong 2025. Ipinagmalaki ni Yuan Xia kay Wei Ziki na aksidenteng nasira niya ang time and space phone. Alam ni Wei Ziki ang ibig niyang sabihin at sinabi na dadalhin niya ito sa kumpanya bukas upang sirain. Sa pribadong pag-uusap, sinabi ni Yuan Xia kay Wei Ziki na sa double timeline, binangga ni Xilin ang sasakyan at namatay siya agad. Ang Wei Ziki ng 2025 ay nagsisisi ng husto dahil tinuruan niya siyang magmaneho. Naalala ni Yuan Xia na nakakita siya ng maraming regalo sa bahay ni Xilin. Sa tingin ni Wei Ziki, iyon ay regalo sa kaarawan na ibinibigay ni Xilin sa kanya taon-taon, ngunit ibinabalik niya ito maliban sa taon na namatay ang kanyang ama, kaya hindi niya ito naibalik. Sa paghahanap ng mga lumang bagay, natagpuan ni Xingnan ang regalo sa kaarawan mula sa taong iyon. Naalala ni Yuan Xia na siya mismo ang gumawa ng bracelet at ipinakiusap kay Lin Yu na ibigay ito kay Wei Ziki kahit hindi pa niya ito kilala. Naniniwala si Wei Ziki na hindi ibibigay ng kanyang ama ang regalo ni Yuan Xia kay Xilin sa tingin ni Xingnan. Ang isang kriminal na may antisocial personality disorder ay kukuha ng isang bagay mula sa biktima bilang tropeo pagkatapos ng pagpatay. Sinabi ni Xingnan na nabasa niya ang tungkol sa isang kaso kung saan pinatay ng salarin ang buong pamilya ng isang tao upang makalapit sa taong gusto niya. Ang layunin ay gawin siyang nakadepende lang sa kanya. Naalala ni Xingnan na minsan niyang sinuri ang mental na estado ni Xilin at napag-alaman na mataas ang tingin nito sa sarili at hindi siya magpapakamatay. Inamin ni Wei Ziki na si Xilin ay napakahusay, ginagawa niya ang lahat, ngunit sinusuportahan siya ni Xilin at Patient. Nagpa siya si Yuan Xia na maging pain upang ilabas si Xilin dahil sa kanyang antisocial na personalidad, hindi niya hahayaan na magkasama sina Yuan Xia at Wei Ziki. Para tuluyan niyang mawala si Yuan Xia, gagawa ng paraan si Xilin upang putulin ang koneksyon ni Yuan Xia sa hinaharap. Alam ni Xilin na sinasadya ni Yuan Xia na ibunyag na sisirain niya ang time phone para matrap si Xilin. Natatakot si Wei Ziki na malalagay siya sa panganib. Iniisip ni Yuan Xia na ang tanging paraan ay ang harapin siya. Para tunay na mabago ang wakas, may nangyaring aksidente sa intersection. Sinuri ni Wei Ziki na kung nakaupo siya sa tabi ni Yuan Xia, kapag may napansin siyang panganib, tiyak na lilihis siya pakaliwa para iwasan ang panganib para kay Yuan Xia. Pero para protektahan siya, ang Yuan Xia ng 2025 ay nagpa siyang hayaan na ang kotse na nasa panig niya ay direktang bumangga sa kotse ni Xilin. Kung ganoon, ang gustong patayin ni Xilin ay si Wei Ziki. Bago isagawa ang plano, hinulaan ni Yuan Xia na gagamitin ni Xilin si Chen Chen para makuha ang time phone. Si Chen Chen ay assistant ni Wei Ziki at pinuno ng fan club ni Xilin nang marinig ang time phone. Hiniling ni Yuan Xia kay Wei Ziki ng 2025 na makipagtulungan sa kanya kapag nasa kamay na ni Xilin ang telepono, para may ulat ang tungkol sa kamatayan ni Yuan Xia. Ngunit ang hinaharap na si Wei Ziki ay hindi sumang-ayon dahil ayaw niyang maging pain si Yuan Xia. Hiniling ni Wei Ziki kay Yuan Xia na sabihin sa kanya na alam niya ang pagsisisi ni Wei Ziki sa hinaharap kaya hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon. Pagdating sa kumpanya, sinadya ni Yuan Xia na ipakita kay Chen Chen ang password ng vault. Gaya ng inaasahan, ninakaw niya ang telepono para sa kanyang idolo. Tumawag ang 2025 na si Wei Ziki para ipaalam na ikukulong si Yuan Xia sa cold storage ng hotel sa tabi ng lawa. Sa sandaling iyon, gusto ni Wei Ziki na makuha ang ebidensya ng krimen, kaya nagkunwari siyang magpakasal kay Xilin. Si Xilin ang sumagot sa telepono, kapalit ni Wei Ziki. Sinabi ni Yuan Xia sa kabilang linya na alam niyang si Wei Ziki ay isang batang lalaki, kaya babalik siya para hanapin si Wei Ziki at pupunta sa kasal ni Wei Ziki. Inimbitahan si Yuan Xia ng receptionist sa restaurant. Sinabihan ni Xilin si Patient na hulihin si Yuan Xia at ikulong siya sa cold storage, at naglagay din siya ng maraming bellflowers na nagpa-allergy kay Yuan Xia. Sinabi ni Wei Ziki na ang pagkamatay ni Yuan Xia ay katulad ng orihinal na timeline. Ang pagkakaiba lang ay ang engagement niya at
at Nixilin ay naging kasal niya at ni Yuan Xia at namatay din si Patient. Nang makita si Wei Ziki na nag-aalala, inakala ni Xingnan na nag-aalala siya na hindi susundin ni Nixilin ang plano, ngunit nag-iisip pala si Wei Ziki kung paano mag-propose kay Yuan Xia. Iminungkahi ni Xingnan na basahin ni Wei Ziki ang diksyonaryo ng pag-ibig, ngunit sa halip na kaalaman sa aklat, gusto ni Wei Ziki na ipakita ang kanyang sinseridad kay Yuan Xia, kahit na baka tanggihan siya nito. Dahil hindi pa tiyak kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit gusto ni Wei Ziki na bigyan si Yuan Xia ng pakiramdam ng seguridad. Nataranta si Wei Ziki sa paghahanda ng proposal kay Yuan Xia, ngunit pagbaba pa lang nito ay sinabi na agad nitong nais na magpakasal sa kanya. Si Wei Ziki ay parehong naantig at napaiyak dahil inunahan siya ng kanyang kasintahan. Tinanong ni Yuan Xia si Wei Ziki kung magsisisi ba siya kung isang araw ay magbago ang kanyang katayuan sa pag-aasawa. Ang sagot ni Wei Ziki ay ang kasal sa isang asawa ay ang pagsunod sa kanya. Yuan Xia, papayag ka ba na maging asawa ko? Pinaupo ni Yuan Xia ang kanyang asawa bago suotin ang singsing. Hinalikan ulit ni Wei Ziki si Yuan Xia para tapusin ang huling hakbang ng romantikong proposal. Sa kabilang banda, tinulungan ni Xingnan si Wei Ziki na ihanda ang nakasisilaw na proposal party. Hindi inaasahan ni Xingnan na sinabi ni Wei Ziki na tapos na ang trabaho kaya hindi siya makakarating. Pinayuhan niya si Xingnan na samantalahin ang pagkakataon at huwag sayangin ang romantikong kapaligiran. Pagkatapos uminom, umamin si Xingnan na hindi pa siya nagde-date at lahat ng kaalaman niya sa pag-ibig ay natutunan niya sa internet. Simula nang makilala niya si Ningning, nagsimula siyang makaramdam ng kaba, pag-aalala at pamumula ng mukha sa harap ng isang babae. Tama ka, Nining, gusto kita. Mula sa kwento ni Yuan Xia at Wei Ziki, napagtanto niya na mahirap makatagpo ng taong gusto mo at mas mahirap na makasama siya habang buhay, kaya ayaw niyang palampasin si Ningning dahil sa kanyang kaduwagan. Tinanong ni Ningning kung magsisisi ba si Xingnan na makasama ang isang mahilig sa peligro na tulad niya. Sinabi ni Xingnan na bilang isang doktor, gagamutin niya ang mga sugat ni Ningning kapag nasaktan siya. Tinanggap ni Xingnan na matulog si Ningning sa kanya, ngunit kailangan siyang bigyan ng karapatan. Naantig si Ningning sa sinseridad ni Xingnan, kaya tinulungan niya si Xingnan na talunin si Wei Ziki sa isang pagkakataon. Kinabukasan, pumunta sila sa Civil Affairs Bureau para magparehistro ng kasal. Sa kasal ni Yuan Xia, umamin si Ningning na legal na silang mag-asawa ni Xingnan. Sa kabilang banda, ipinakita ni Xingnan ang kanyang singsing sa kasal para ipagmalaki na naunahan niya si Wei Ziki ng isang hakbang. Lumabas si Xilin na nakasuot ng itim na damit at sinabing ang kasal na ito ay dapat ay sa kanya at siya mismo ang naglagay kay Yuan Xia sa cold room. Tinatamasa niya ang kanyang pangarap na kasal. Inisip ni Wei Ziki na si Xilin ang kanyang pinakamalaking bangungot. Nagbanta siya na sisirain ang time phone para hindi tuluyang mamatay si Yuan Xia. Tinanong ni Wei Ziki si Xilin kung hindi ba't kaya niya ginawa ng masama ang kanyang ama ay dahil sa teleponong ito. Naalala ni Xilin na tumakas si Uncle Heng mula sa sisi at sumakay sa kanyang kotse. Pinayuhan ni Xilin si Uncle Heng na ibigay ang telepono sa kanyang ama para matigil na ang paghabol. Sa pag-aakalang kasabwat ni Sisi ang kanyang ama, tumanggi si Uncle Heng na ibigay ang telepono. Dahil sa pagbubuno, nahulog siya at hindi sinasadyang nauntog ang kanyang ulo sa isang bato. Sinabihan ni Sisi ang kanyang anak na pumunta sa ibang bansa sa loob ng ilang taon at siya na ang bahala sa lahat. Nagalit si Xilin sa kanyang ama dahil pinapunta siya sa ibang bansa, kaya hindi siya nakasama ni Wei Ziki sa pinakamahirap na oras nito, kaya minahal ni Wei Ziki si Yuan Xia. Samantala, nagising si Yuan Xia ayon sa plano. Naghanda na sila ng mga peking bulaklak at pinatay na ang air conditioner. Dumating si Nining para buksan ang pinto para kay Yuan Xia. Narinig niyang nasa wedding hall si Xilin na pagtanto ni Yuan Xia na ang taong gusto niyang saktan ay si Wei Ziki. Sa kabilang banda, inamin ni Xilin na alam niya ang plano ni Wei Ziki. Ngunit mula nang tanggihan niya ang kanyang pag-amin ng pag-ibig, inilipat ni Xilin ang lahat ng galit niya mula kay Yuan Xia patungo kay Wei Ziki. Nakuha ni Xilin ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Wei Ziki at nyurakan pa ang kanyang pagmamataas. Itinapon ni Xilin ang time phone at sinaksak si Wei Ziki. Tumakbo si Yuan Xia para protektahan ang kanyang minamahal. Natatakot na niyakap ni Wei Ziki si Yuan Xia. Sinabihan niya si Wei Ziki na sirain ang time phone para hindi na siya mabuhay sa sakit tulad ng 2025 na si Wei Ziki. Inaasahan niyang dadalhin niya ang kanilang pag-ibig pasulong. Dinala ni Wei Ziki si Yuan Xia sa ospital, ngunit hindi nagbago ang kanyang kapalaran. Tahimik na tumayo si Wei Ziki sa harap ng puntod ni Yuan Xia. Ang masayang tahanan ay si Wei Ziki na lang ang mag-isa. Sa pagtingin sa mga lumang alaala, nag-scan si Wei Ziki ng code para pakinggan ang mensahe ni Yuan Xia mula sa nakaraan. Kumusta, Wei Ziki, ang lalaking magbibigay sa akin ng payong sa maulan na araw, magluluto para sa akin, mamalengke kasama ko, at makakasama ko sa mga masasayang araw. Siguradong naiiyak ka na ngayon. Kung hindi ka pa nagpo-propose, gusto kong sabihin sa iyo na papayag akong pakasalan ka. Kung wala na ako, sana huwag kang matrap sa nakaraan. Naniniwala ako na ang mga nagmamahal sa isa't isa ay magkikita muli. Sana makita kita sa ibang timeline. Bumaba siya para makita si Xingnan at Nining. Sinabi ni Wei Ziki na pagkatapos ng bukas, hindi na magkakaroon ng anumang alaala tungkol kay Yuan Xia. Napagpasyahan
Inaasahan niyang tumawag sa nakaraan para kalimutan si Yuan Xia. Sa harap ng puntod ni Yuan Xia, tumawag siya kay Yuan Xia noong 2024. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ni Uncle Heng sa ate. Hiniling niya sa kanya na itago ang telepono sa ate. Dahil alam niya na may problema si Yuan Xia sa kanyang trabaho, pinayuhan niya si Yuan Xia na mag-resign sa Siniguro niya na protektado si Wei Ziqi ng mana ng kanyang ama at dapat gamitin ni Yuan Xia ang kanyang severance pay para pumunta sa ibang bansa sa loob ng 2 taon at bumalik. Inaasahan niya na sa susunod na pagkikita nila ay magiging malusog at masaya siya. Para iligtas si Yuan Xia, kinailangan ni Wei Ziqi na putulin ang koneksyon nila ni Yuan Xia. Nagbago ang mga alaala ng hindi inaasahan. Sinunod ni Yuan Xia ang payo ng batang lalaki at nag-resign. Para magpasalamat sa compensation money, ipinadala ni Yuan Xia kay Wei Ziqi ang ebidensya ng krimen ni Zuxeo. Masaya si Wei Ziqi nang marinig na kinuha ni Yuan Xia ang pera para mag-aral sa France. Dinala ni Wei Ziqi ang ebidensya para hulihin si Zuxayong sa shareholder meeting. Nang mawala ang puntod ni Yuan Xia, tuwang-tuwa si Wei Ziqi dahil buhay pa siya. Tumakbo siya pa uwi, ngunit unti-unti nang nawawala ang lahat ng alaala ni Yuan Xia. Ang natira na lang ay ang student B card niya. Niyakap ni Wei Ziqi ang tanging natirang alaala. Unti-unti siyang nakatulog at bumalik sa ate. Nakita ni Wei Ziqi ang time phone at ang mensahe ni Yuan Xia. Nais niyang mamuhay ng masaya ang batang lalaki. Inaasahan niyang mawawala ang fog at lilitaw ang araw. Nagpapasalamat siya sa kasalukuyan dahil buhay pa si Yuan Xia. Nagpasya si Wei Ziqi na itapon ang time phone sa dagat. Nagpasya siyang mamuhay ng maayos. Pagkaraan ng ilang sandali, dumaan si Wei Ziqi sa kalye at nakita ang isang pamilyar na anino. Nasiraan siya ng loob dahil hindi ito ang taong mahal niya. Pagbalik niya sa kumpanya, iniulat ni Ningning na naimbestigahan niya ang mga aktibidad ni Yuan Xia sa nakaraang taon. Gayunpaman, ang gusto lang malaman ni Wei Ziqi ay kung masaya siya. Hindi niya nagawang hanapin si Yuan Xia dahil natatakot siyang may mahal na itong iba. Nang malaman niyang bumalik na si Yuan Xia sa bansa, hindi man lang siya lumabas kahit na nakalimutan na nito ang lahat. Ngunit ang lahat ng alaala ni Yuan Xia ay nasa kanya pa rin kahit na sa kanyang mga panaginip lang ito. Ibinunyag ni Ningning na single pa rin si Yuan Xia. Pinayuhan ni Ningning si Wei Ziqi na hanapin si Yuan Xia dahil nalutas na ang problema ni Sisi at Silin. Biglang umiyak si Yuan Xia. Nagtataka ang kanyang matalik na kaibigan kung bakit siya umiiyak sa kanyang mga panaginip tuwing gabi. Nagtaka rin si Yuan Xia dahil madalas siyang managinip na mayroon siyang romantikong relasyon sa isang lalaking hindi niya kilala, ngunit naramdaman niya na ang panaginip ay napakatotoo. Nang matanggap ni Yuan Xia ang impormasyon tungkol sa guest na nagbook ng kwarto sa kanyang homestay, laking gulat niya nang malaman na ang kanyang dating amo na si Wei Ziqi pala ito. Pagdating ni Wei Ziqi, nakita niya na natupad na ni Yuan Xia ang kanyang pangarap na magtayo ng isang hotel sa tabing dagat at mamuhay ng payapa. Ngunit para iwasan si Boss Wei, tumakas si Yuan Xia sa hotel. Biglang dumating si Wei Ziqi at sinabing nandito siya para tuparin ang kanyang pangako kay Yuan Yuan. Biglang bumalik ang lahat ng alaala ng kanilang magandang pag-ibig. Muling nakita ni Wei Ziqi ang kanyang ngiti, ngunit ang kanyang sikat ng araw ay si Yuan Xia. Para sa akin, Yuan Xia, ang pag-usbong ng bulaklak ay hindi ang pinakamagandang sandali kundi ikaw. Nagulat na nagising si Wei Ziqi at naghanap ng kung ano. Palagi niyang inilalagay ang kanilang marriage certificate sa ilalim ng unan para maging totoo ang pakiramdam. Hinalikan ni Yuan Xia ang kanyang asawa para mapakalma siya, ngunit kailangan ni Wei Ziqi ng higit na katotohanan. Buti na lang, gumawa ang screenwriter ng paraan para magkaroon sina Wei Ziqi at Yuan Xia ng isang perpektong pagtatapos. Kung mayroon kang time phone, ano ang gusto mong baguhin sa nakaraan? I like at mag-subscribe sa ibaba para sundan ang magagandang pelikula.